Magandang hapon. Hapon pa lang kasi alas 5 pa lang ngayon. Yan. Magandang hapon sa inyong lahat, mga ka-BBM, mga kapalarista. Yan. Welcome po sa aming ika-32nd episode ng Salamat PBBM Season 1. Ha? Season 1 talaga. Kaya kasi namin Season 1 kasi next year, Season 2 na. At may pasabog. Ibig sabihin na-renew tayo? Hindi naman tayo na-renew. Hindi naman tayo natangkap. Ibig sabihin, tinatangkilik tayo ng taong bayan. Oo. Kasi kung hindi tayo tinatangkilik, end na yung program. Kasi kaya namin sinabing Season 2 para parang ano ba, Walking Dead yung itsura. Oh. Diba? Tayo lang yung mga zombie. Ayan. Ibig sabihin Season 2, ibig sabihin nun, pangalawang taon na namin na magsasamahan uli natin. So, itong episode natin na to, 832, huling-huling episode natin to, ngayong taon ng 2025 at saka 32 tayo. Isipin nyo, kailan lang nagsimula tayo. Konti pa lang nanonood sa amin. Pero ngayon, napakarami na naming fans. At yan ay dahil sa inyo. Diba? Fans talaga. Magandang hapon mga kayayam. Mas maaga po ang aming podcast ngayon. Ginawa namin 5 o'clock kasi mayroon pa kaming events mamayang dinner time. Tapos one day earlier dahil normally po Wednesday tayo pero pinaaga namin para naman mapanood nyo kami kasi bukas busy na tayong lahat. No? Kaya yan po, minarapat namin mag-podcast ngayon dahil namimiss namin kayo. Parang kulang ang aming linggo kapag wala kaming podcast. Correct. Magandang hapon po sa inyo. Kahit nakabakasyon na yung iba sa atin dyan, tayo, kailangan pumasok pa rin, no? Lahat. Kasi kailangan natin ibalita sa inyo yung mga magagandang accomplishments ng Marcos administration. Tama. Pero batiin natin ng belated Merry Christmas and advance na agad Happy New Year sa ating mga kababayan na nakikinig sa atin. At okay ba yung audio natin? Kasi wala tayo sa studio eh. Wala pa kami sa regular studio namin. So nasa makeshift kami, improvised studio po kami. Sana okay yung audio natin. Comment kayo dyan. Yes kung okay. Kung no, wala tayong magagawa dyan. Nakabakasyon po ang technical staff ng Bagong Pilipinas Studios kaya ginawa namin ng paraan para kami ay makapag-podcast pa rin. No? Kami walang bakasyon-bakasyon sa pagpo-podcast. Oo. Basta sa pagtulong kay PBBM, hindi uso ang holiday sa first 5 para makapaghatid ng tamang impormasyon sa inyo. Tama yan. Mukhang okay naman eh. Mukhang okay yung ano natin eh. Itsura natin eh. Mark, ano sabi ni Paler kanina? Pakitanggal nga yung filter. Patagwapo natin yan. Yung filter ba to? Wala. Normal. Ayan, okay daw yung audio natin. Ay, yan. mabuti. Inuulit namin mga ka-BBM. Huling episode natin to ngayong taon na to. Kaya dapat ngayon wala kaming podcast dahil nasa bakasyon lahat ng tao eh. Kaso, nung last week, nagkasakit kami. Ang lungkot eh, no? Oo, kasi hindi pala pwedeng dumaan ang isang linggong walang podcast ng Salamat PBBM at hindi pwedeng hindi na tayo magsama-sama. Kaya ginawa namin ang paraan ngayon, imbis na bukas, busy tayo bukas lahat, ginawa na lang namin Martes, ganun din naman yun. Kung anong mukha namin ngayon, ganun rin naman bukas. Para makapaghatid kami sa inyo ng tamang informasyon. Kasi marami tayong pag-uusapan, lalo na mga year-end namin na yan. Oo, kung anong nangyari po the past 12 months. No? Oo, bali, yan pa lang. Sige, sabihin mo yung topic natin. Kung anong mga gandang nangyari po for the past 12 months no, sa administrasyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Gusto namin na i-review, gusto namin pag-usapan ngayong araw. Lalo't medyo maingay, no? Itong 2025, medyo maingay yan. Pero kahit papaano, may positive. No, actually, marami-rami rin naman ang mga accomplishments na ginawa ng administrasyon at isa dyan yung pagbubulgar sa talamak na korupsyon. Okay ko, Ka-Coffee, ito yung isa sa matinding nangyari for the past 10 years. No? Una lang siguro dito yung pandemic. Palagay ko, ito na yung second. No? Sa mga taon na nakalipas for the past decade. Tsaka syempre, huwag natin kalimutan Huwag natin kalimutan na ipakulong yung strong leader. Strong man, napakulong. Yan ang talaga pinakaano talaga. Pinalakpakan ng Pilipino. Maraming Pilipino tuwang-tuwa dyan at hinihiling walang lalayas karton. Hindi lang mga Pilipino pumalakpak dyan, buong mundo. Buong mundo. Lalo na yung mga Europeans na very particular sila sa human rights. And very important, yung mga biktima, yung mga pamilya ng biktima. Kasi kahit papano, nakatikim sila ng hustisya doon sa di makatarungan na war on drugs ng administrasyon ni Digong. At si Bato, nagtatago. Oo, yan. Ano rin, at the same time, binigyan din ng oportunidad yung mga inaakusahan. Correct. Na ipaliwanag ang kanilang mga sarili tungkol sa kanilang partisipasyon dito sa extrajudicial. Yan ang problema kay Bato, ayaw magpaliwanag. Nagtatago. Di ba? So parang lumalabas siya, guilty ka ba? Guilty talaga. Wala pa yung warrant pa para sa nagtatago ka na. So yan mga kabibim, hindi pa kami nag-start ha. Kwentuhan pa lang. Paligay. Ang topic na
Ayaw nga pala, wala pa ba nagsabi sa inyo? Wala pa, wala pa. Pakishare po muna itong live natin na to ngayon, itong podcast natin bago tayo magsimula. Yan. 5, 4, 3, 3, 2, 2, hindi nag-share oh. 1. Hindi nag-share oh. Hindi nag-share. Hindi nag-share, DDS. DDS. Kaya mga kabibig, last episode natin to ngayon, podcast natin na to ngayon. So, umpisa tayo. Sige, sige. Unang topic natin, yung pinalakpakan ng mga Pilipino si PBBM sa pinakita niyang katapangan. Dito, sa salita na to, sa katagan ng salita na to ni Ano yan? PBBM, Ano yan? dito nagdilim yung paningin ng mga buhaya. Dito nasira yung negosyo ng ilang mga politiko na nagpapayaman lang sa pwesto. Yung mga kontraktor. Oo, yung mga kontraktor. Dito nasira ang kabuhayan nila. Ito yung sinabi ni PBBM nung zona niya nung nakaraan lamang na mahiya naman kayo. Correct. Anong dating sa inyo nung salita niya na yun? Very strong statement, no? Nagumulantang sa Pilipinas, naging maingay, no? Naging maingay Oo. yung balita, punong-puno yung balita, pero very important 'yan kasi for the longest time pinabayaan kasi yan eh. Kinonsente yung talamak na korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Sa ilang dekadang korupsyon. Ilang dekada yan, Bata pa tayo. 50 years mahigit Bata na pa tayo, talamak ganyan yung korupsyon na yan. Pero dahil sa statement na yan ni PBBM, hindi nagtapos sa statement, bumuo ng ICI, Oo. inimbestigahan, minabilis hanggang may nakakulong na ngayon. I-refresh ko yung memory nyo ha. Nangyari to July 28, 2025 sa zona ni PBBM sa House of Representatives, no? Kung saan nandyan yung mga senador, andyan yung mga congressman. Nung sinabi niya, mahiya naman kayo, nakita niyo ba yon? Nandun po kami mismo sa plenary. Nasa gallery po kami nanonood. Live, no? Correct. Halos hindi po makapalak yung mga mambabatas. Kasi sa pool eh. Sa pool. Unang-una, na sinabi niya, mahiya naman kayo, halos hindi makapalakpak. At hindi nga makatayo. No? Kasi alam nila, Nung huli na lang, tumayo ang mambabatas dahil nakita nila na talagang paulit-ulit na sinasabi ng ating Pangulo yan. Ibig lang sabihin na talagang desidido, seryoso ang ating Pangulo tungkol sa kanyang mahiya naman kayo speech. No? Na hanggang ngayon, palagay ko marami pa rin ang hindi makapaniwala na magagawa ng ating Pangulo yan. oo naman. No? Na i-challenge niya ang sistema, ang mga institusyon para panagutin ang mga corrupt sa ating gobyerno. Once and for all, settle itong culture of corruption dito sa Pilipinas. Alam mo, yung sinabi ni PBBM na yan, ano talaga sa kanya yan eh. Hamon sa kanya yan eh. Hindi niya tawag dyan, hindi niya inisip na tatamaan yung administrasyon niya, na maraming magagalit sa kanya, maraming mga magpapabagsak sa kanya, lalong-lalo na yung mga napapangalanan na, hindi niya inisip yan. Yeah, Dahil correct. ang talagang priority niya, mabigyan ng katarungan yung mga ninakaw na pera ng taong bayan, which is hindi nagawa ng ibang presidente. Yun ang sinasabi mo, Sir Yam, yung political capital. Oo. Sinakripisyo na ni PBBM yan. Kasi kung tutusin, pwede naman manahimik na lang siya eh. Oh, gaya Huwag niyo ng lang ginawa pansinin. ginawa Ginawa ni Digong. Oo. I-disregard tahimik na niya na yung mga allegations ng corruption. Pero kung hindi niya gagawin yan, paano na? Oo. Yung susunod na henerasyon, mananatili yung sistema na yan. Kasi scam eh. Hmm. Sindikato yan eh. Oo. Di ba? DPWH, malalim yung sindikato dyan. Kasabwat mga mambabatas, kasabwat yung matataas na opisyal. Kung hindi binulgar yan, next year, nangyayari. Kaya- Ganun pa rin. Kaya ka nakakatawa pa ni Risa Kakopi yung mga politiko na parang pinalalabas nila ngayon lang nangyari ang corruption sa Oo. uno ni... Tanga naman na niwala. Mga dilis yan. Diba? Yung mga narrative na ganyan, nakala mo ngayon lang nangyari yung corruption sa ating gobyerno. Mm. When in fact, during the time ni Miriam Defensor Santiago, nung tumakbo bilang presidente kalaban si 92. Ramos, no? Oo. May binabanggit na siya about culture of corruption. Correct. Noong pa lang, may culture of corruption na sa Pilipinas. Talagang talamak na ang corruption. No? Gaano katagal na yun? 1992. 2025 na yun. So, ibig sabihin, from that period to this period, walang nag-aasikaso, walang talagang tumututok, walang sumiseryoso sa corruption dito sa Pilipinas. Sa tingin nyo, bakit Only kaya? this Bakit president. kaya hindi nila siniseryosong labanan yung mga nagdaang presidente sa tingin nyo? Ako sa tingin ko, number one, ayaw nilang kalabanin yung mga bilyonaryo, mga politiko, di ba? Mga kontraktor, mga billionaire siya mga Oo. yan eh. Maglalabas lang yan ng pera eh, patatahimikin ka, di ba? I-discredit yung reputasyon mo. Isa sa dahilan yan. Walang backbone. Nakalabanin itong well-entrenched, yun, sinasabi ni Kakop. Hindi, Well-entrenched kasi sila. Alam mo, pinakadahilan dyan kaya hindi nila labanan. Kasi sangkot din sila. Pwede, pwede. Di ba? Si PBBM, di ba sabi ni PBBM, kahit kailan, hindi dadating sa pintuan ng Malacanang niya kasi alam niya, siya at si Sandro, walang Walang dyan. ninanakaw. First family. Pero, Walang ninanakaw. Inside ko yung sinasabi ng best friend mo, si Greco Belica. Sabi niya, Bakit? Yun ganyan, alam mo na, galing ka na yan eh. sabi niya, wala naman kami ganyan ng panahon namin.
Wala daw dahilan. Siya mismo, nagbulgar si Greco Belgica. Nung panahon niya, nagbulgar siya na mayroong mga congressman na involved sa public works corruption, no? Hindi, sabi niya Tapos pa, walang ginawa. sabi niya, In fact, sinabi pa binanggit ni PRRD. Meron nga, no? Tapos wala namang ginawa. Hindi, sabi niya pa sa isang interview, sa katunayan, sabi nila, nung kami raw nasa peso, wala raw akong magawa. Sa katunayan, ang dami ko nakasuhan. Si ganito, si congressman. Hanggang kaso lang. Wala na pakulong. Hanggang kaso lang kasi hanggang forma lang yan. Eh di may committee naman daw, nagtayo siya ng committee. Yun ang pinaka-accomplishment niya. Okay, kumiti sa bawat ahensya. Sa bawat agency, tapos miyembro, sila din. Oo, diba? As a matter of fact, yung ultimo yung kapatid niya, merong kaso ngayon eh. Oo, Jeremiah. Oo. Diba? Kasi tingnan nyo, ultimong si Duterte na lang dati sinabi na talamak ang korupsyon dyan sa DPWH. Ginagamit yung flood control. Galing sa bibig mismo ni Duterte yan. O anong sumunod na nangyari? Ayun, nagkaroon ng 51 billion yung anak. Total na, pag-get na 51 billion. Si Pulong na. I-focus tayo doon. 51 billion, pinakamalaking natanggap ng isang congressman sa kasaysayan ng Pilipinas. Correct. No? Para sa isang distrito. Oo, para sa isang distrito. On an average, 14 billion a year yan for 3 years. Kaya umabot ng 51 billion. Tapos ang masaklap ngayon, hindi siya pumirma sa budget, di ba? Ang sabi niya, hindi kasi patas yung distribution. Bakit gusto niya lamang siya? Sinabi niya yun? Sabi niya, Talagang hindi congressman mag-chip no? sir, nung panahon nila, pahirapan pa makakuha ng 500 billion sa isang taon. Samantalang siya, 51 billion sa loob ng 3 taon. O yan na lang isipin nyo. Yung iba, banat ng banat kay Martin Romualdez na ganyan-ganyan. May 1 billion daw, 1 billion. Ingay. Eto nga, 51 billion. Hindi nila pinapansin. Kasi kadugo nung tatay nila yung tatamaan. Correct. Which is yan ang totoo. Eh si PBBM, hindi sa kanya uso yung takot-takot. Hindi mo masisindak eh. Hindi mo kaya sindakin. Hindi mo masisindak eh. Di mo Diba? sindakin. Tahimik lang. Marcos yan eh. Tahimik lang. Pero pag talagang gipitan na, hindi mo yung kahit takot-takutin. Gaya ni Digong, takot. Diba? Si BBM, tahimik lang yan. Pero yung gawa niyan, yung kilos niyan, marami na naapektuhan ngayon na nagagalit sa kanya kasi yung kabuhayan nila, yung pinagkakakitaan nila, napiperwisyo na ni PBBM. Tanong natin sa mga viewers natin, mga ka-BBM, meron ba kayong nakitang panahon o sitwasyon na ang isang Marcos from Ferdinand Marcos Sr. ay naging takot Correct. o nagpabuli sa iba? Any instance. Kinakayan-kayanan. I-komento nyo po kung meron nangyari ganyan. Baka di namin alam. And pansinin mo si Presidente, may soft side siya and may hard side siya. Kanina, di ba, nandiyan siya sa Luneta. Nabigyan ng mga regalo. Diba? Niyayakap niya yung mga senior citizens. Makikita mo yung emotion, yung personal attachment. Yung attachment niya sa ordinaryong tao. Pero pagdating naman sa mahiya naman kayo statement, may strong statement siya, may kakayahan siya na kaya ko kayong punteryahin, kaya ko kayong birahin. May emotional na malambot at the same time, kaya niya maging strong. Kumbaga yung kanyang kasing EQ is nasa tama eh. Di ba yung tawag doon? Emotional quotient ng ating Pangulo. Talagang tamang-tama eh. No? Kapag kailangan niya magalit, nagagalit siya. Kapag kailangan niya maging compassionate or sympathetic or empathetic, kaya niya. Alam mo, dyan tayo bilib kay BBM eh, yung mag-control ng galit. Kasi napakahirap kontrolin yung galit na sa totoo lang. Tingnan mo si Digong, laging galit. O, asan ngayon? Nakakulong. Kasi puro lang galit eh. Hindi gaya ni BBM. Hindi bihira lang magalit kaya nakakapag-isip ng maayos. Kasi pag galit ka, mababa yung chance ng pagdesisyon mo ng tama sa buhay mo. Adihamag na napakalaking presidential ni Presidente kumpara kay Digong, di ba? Kasi hindi mo kailangan murahin yung mga kongresista. Pero pwede mo silang panagutin sa kasalanan nila. Correct. Hindi ka gumagamit ng dahas, hindi ka gumagamit ng maanghang na salita. Correct. O ayan mga ka-BBM, tandaan natin sa lahat ng presidente, si BBM lamang ang talagang totoong lumaban sa mga magnanakaw dito sa atin. Kasi kung hindi niya nilabanan yan, tuloy-tuloy pa yan. Kung sino papalit sa kanya, tuloy-tuloy pa rin yan. Kung lahat ng presidente, gaya ni Duterte na takot, tuloy-tuloy yan. Ngayon, tinuldukan ni PBBM. O, di bulilyaso yung mga negosyo, ng mga buhaya, ng mga kontraktor. Bulilyaso lahat. At maraming contractors ngayon, natatakot na sila mag-engage sa mga ganyang arrangement. Yun ang kagandahan ng lalabas. Pati yung mga government officials, matatakot engineer, sila. Diba? Takot na rin sila. Diba? At saka ang nakakadukot. Ayun maganda yung mga engineer sa mga DPWH. Kasi hindi na sila makikipag-connive kahit sa politiko. Alam nila mga
ranking officials nila. Dahil Alam mo- alam nila na sila ang mga unang-unang makukulong. Kasi alam mo, nakikita ng mga batang engineer na kahit pala gaano karami pera mo, kapag nabulilyaso ka, isusoli mo lang rin yan. At ang masaklap, pakukulong ka. Oo. Diba? O sino mag-aakala si Henry Alcantara? Oo. Diba? Yung isa pang, sino yun? Si Mendoza? Si Bryce Hernandez, Si Bryce Hernandez. JP Mendoza. Mayayaman niya mga yan, bilyonaryo. Sa nagpasko. Oh, ngayon, nakakulong. So, tsaka nakakalungkot lang rin. Hindi na Ang makakawala. nakakalungkot lang rito mga ka-BBM. Yung mga luxury bag, medyo palugi ngayon. Wala masyadong bumibili. Mga Louis Vuitton. Wala masyadong bumibili naman kasi malalakas bumili niyan yung mga kamag-anak ng mga politiko eh. Mga nepo. Oo, Mga yan. nepo, yan eh. Lahat sila ngayon Kokontrol. nagko-control Oo, kasi ng hindi kanilang pwede. mga Dati, di Ilang ba? lifestyle check Oo, eh. dati kapag bumili, post ka agad. Ay ngayon, hindi mismo makabili kasi kapag nakita ka doon sa loob ng tindahan at napicturean ka, viral ka kung sino yung kamag-anak politiko. Malaking bagay din yung social media, di ba? And kailangan din natin bigyan ng credit yung participation ng taong bayan sa pagre-report ng mga Oo. maanumalyang flood Tama. control. Oo. Kasi yung sumbong sa Pangulo, napakalaking bagay niya sa Oo, naging yan talaga investigation. Eh. pinakamagandang Ka-copy nagawa na ni BBM. nakapag-generate, sa mga accomplishment yan, nakapag-generate ng 20,000 mahigit na complaints. Ako Grabe, kaya no? mabasahin Sumbong yun. sa Pangulo, no? Kaya ang hirap yung mga... Paano ko mabasahin yun? Hindi, pero Diba? in fairness, ha? Oo. Nakakasagot sila, no? Oh. Mm. Alam mo kung lahat ng mga asawa, mga anak ng mga kongresista o mga politiko gaya ni First Lady, walang problema eh. Si First Lady, tinatangkilik niya yung mga gawang Pilipino eh. Gawang Hindi lang Marikina. yung bag niya. Yeah, gawang Marikina. Gawang Marikina, yung dinala niya sa ibang bansa, di ba, Flenex niya? Ah. O ano nangyari? Boom na boom yung tindahan ng bag na binili Nakatulong siya sa niya. local economy. Oo. Diba? Hindi na kasi kinakailangan mag-show off eh. Oo. Kasi the way magsalita, the way umasta, makikita mong alta si First Lady eh. Oo, hindi niya Yung iba kasi kinakailangan eh. Kailangan may mga mamahaling I bags think eh. ginawa nilang SOP yun. Kasi natanggap kong regalo from the first couple, native product din. eh. Parang lalagyanan Pero di tayo nakatanggap. Nakatanggap ka ba? Hindi ka pa naman nag-birthday eh. Hindi na pa nag-birthday. Basta una ako sa birthday. Meron ba? Pag birthday? O yan mga kami. Para natahimik kayo nila. Kinuha mo kasi yung topic, kaganda ng topic eh. O yan mga kami inuulit natin ha. Yung hindi ginawa ni Digong, trinabaho ni PBBM. Correct. Yung nilagpas-lagpasan ni Digong dati, tinutuldukan ngayon ni PBBM. Kasi ang gusto ni PBBM, bago siya buwaba sa pwesto, malinis ang gobyerno. Dahil siya lamang, naniniwala si PBBM na siya lamang ang pag-asa ng mga Pilipino na lalaban talaga sa mga korupsyon. Yun ang nakakatakot eh. Pag alis niya sa pwesto, paano na lang? Di ba? Tapos manalo pa yung hindi marunong mag-English. Ako, patay tayo dyan. Di ba? Bangungot. Oo, patay tayo dyan. Kaya kailangan, pipili tayo ng magaling-galing na susunod na maging leader natin. Kung pwede nga, extend si BBM. O kaya si Sandro na eh. Sabi ko nga sa post ko kanina, mas gugustuhin ko na yung pinaka-worst year ni PBBM kaysa maging Pangulo natin si VP Sara Duterte. Dahil pag siya ang naging Pangulo, ibig sabihin nun, nagsisuicide na tayong lahat. Oo, Correct. sigurado yan. O yan, basta tayo comment. Sige. Ayan, Sa may cellphone access pa. mo dyan. Sa cellphone na lang tayo. Cellphone. Sige. Talaga. Ito si Cooker Jose. Ayan, Happy New Year to all supporters PBBM at solid PBBM loyalista. Happy New Year to all. Pina-flood ni Cooker Jose ang ating comment section eh. Kaya yata dito bakit ka? Cooker Jose, no? Pasandalan family, Jose family at sa Team Halal Kamay Kainan. Oy, lagi to nakikinig sa atin eh kasi nabasa ko na rin to last time eh. Next. Hindi ako makabasa ng comment. Si Chari Abelio, Happy New Year Philippines. Si Jeka Soberano Magnaya, taga-Italy to. Ciao a tutti. Happy New Year to all. God bless you. Sir, matapang talaga si PBBM. Tahimik lang tingnan, mabait kasi. Pero deep inside talagang may kamay na bakal. Hindi gaya ni sa kamay na muka. Ano ko na ba? Mag-comment. Ito, Zenny Mokbel, watching from London, UK. Hi, mga taga-London. No, si Dustin Lee, kaibigan natin. No? Hello. Si Mama Olive nakikinig din sa atin, lagi nakaantabay po, no? At si Ate Lagban, ay binabagtad eh, si Victoria to eh. Victoria, yes, BBM forever. Shoutout po sa Okay, inyo. teka. Ito, si Shakira Bacuero. Na-miss namin yung podcast nyo. Mga Lodi, nag-aantay kaming mga OFW here in Japan. Shoutout Palirisa TV at salamat PBBM. Sana makapunta kayo dito sa Japan. Ano, Pwede, Dito, pwede. all the way nakasupport kayo. Pwede na ba pag may ticket? Pwede. Ticket at saka visa yan. Visa. Mas importante yung visa. May visa na ako. May visa na ako. Hotel na rin sa atin na rin pagkain.
Ay, baka sabihin nila, nakikinig tayo. Hindi po kami nagsusinisip. Hindi po ugali ng PBBM vlogger na magsunisip. Hindi rin pwede. Wala sports si Ayam. Gano'n lang yung giro. Hindi, meron na. Kukuha na. Promise pala. At teka lang. Operator, okay ba yung audio natin? Okay pa. Dito tayo sa pangalawang topic natin. Oo. Yung mga naserban ng arrest warrant at saka yung mga na-arresto na. Yan. Kasi sabi ng mga dilis, Pasko na, wala pang nakukulong. Yan yung sinasabi nila. Eh, ano ba sinabi ni PBBM? Hindi magiging merry ang Christmas nila dahil bago magpasko may makukulong. O, Correct. nakulong si Diskaya. Di lang yun. Di Yung ba? mga engineers, Oo. mga ano. Kasi ano daw wala raw bigatin. Yan, tingin mo kay Diskaya, di ba bigatin si Diskaya? Mas mayaman pa si Diskaya sa ilang senador, pati congressman kung hindi nyo alam. Mas Mga- mayaman pa yan. Mga kababayan, Oo. si Sara Diskaya and Carly Diskaya po are billionaires, no? Mm. Sila po ang mukha ng flood control scam na to. Sara Diskaya is the flood control scam queen, katulad ni Janet Lim Napoles na pork barrel queen, no? Ulitin po namin si Janet Napoles nakulong after more than 11 months. Si Sara Diskaya nakulong after only 4 months, no? Kaya napakaganda, napakabilis po ang pagpapanagot ng ating pangulo. Oh. I-call out ko lang din yung mga pink at Ah. yung mga dilaw na kung magsalita, akala mo napaka-perfect eh. Oh. Di ba? Remember, yung sinasabi ni Sir Yayam kanina, yung kay Janet Lim Napoles, ilang buwan ba yun bago Mahigit napakulong? 11 months. 11 months napakulong ni Pinoy. Si PBBM, 3 months. 4 May months. nakulong. Tapos ngayon, kung makabash sila sa presidente, nasa daw yung pangako na bago magpasko. Meron na. Madadagdagan pa yan pagsapit ng January. Kung tutusin ha, para sa akin ha, mas big fish pa itong sila Diskaya kaysa sa mga congressman sa mga senador. Totoo. Kasi bakit ha? Tingnan mo ha, ilang congressman yan? Itong congressman may project, itong congressman may project, ito may project, itong senador may Tag-isa, project, tag-isa, dalawa. itong senador may project. Hmm. Lahat ng mga yan, si Diskaya may hawak. No, Isipin correct. mo, Perfect. di ba may kita siya sa congressman na to, may kita siya sa congressman Kaya na nga to, billionaire eh. may kita siya sa senador na to, sa senador na to, sa congressman na yan. Kaya pinaka-big fish dyan, si Diskaya dahil yung mga senador, mga congressman na yan, yan ang pinagkakakitaan nila. Ang ano lang siguro dito, ang siste lang dito, ang taong bayan gusto nila makita mga politikong nakakulong, Mm. no? Ganito po 'yan, no? Para sa akin, no, hindi natin kailangan madaliin ang pagkakaso sa mga politiko. Mm. Unang-una po, mapepera yung mga 'yan, Influensya pa. well connected, may impluwensya at may magagaling na abogado. Oo. Kapag ganyan po ang sitwasyon, no, kailangan po daanin talaga natin yan sa due process. Mm. Kasi kapag lumihis po tayo sa due process, pakakawala po yung mga yan. Sayang lang. Ano Di ba? yun, magiging ano lang yun, palabas lang yung arrestuin sila, pero after a while, makakawala din. So, Gaya na lang, sayang lang. gaya nangyari kay Jinggoy. At Kay kay Bong Bong Revilla. Revilla. Sayang yung efforts, Oo. di ba? Sayang yung effort. Kay Dilima na ginawa ng kaso-kaso. Ang gusto ng Diba? Pangulo, palirista, Oo. kapag na-arresto sila, dahil non-bailable offense yan, dire-diretso yan hanggang sa conviction, hindi na sila makakawala. Parang si Nico, wala nang balikan dito. Oo, di ba? Ganun. Pag nakulong, wala nang tuya, wala nang labanan. Kaso naka-jar. Totoo yun. Nagbibiro ang, mukhang nagbibiro salita ni Palirista, pero totoo po yun. Dahil ang kaso po sa ICC, on an average, ay inaabot ng 8 years. Ngayon, yung 8 years na yun, kayanin pa kaya ng health ni Pangulong Digong yun? Mukhang hindi na po, di ba? Kasi Malabo na. 98, Eh, di na kaya mag-distance trial. Mahina na daw yung kung makikinig tayo sa mga supporters niya mismo. Mm. No? Ngayon pa lang, mahina na. So, mukhang hindi nakakayanin. Kaya talagang mahirapan na makabalik dito sa Pilipinas. Kaya tatandaan yung mga ka-BBM wag mamadali kung gusto natin talagang makulong ng tuluyan yung mga politiko na to, mga kontraktor na to. Huwag tayo magmamadali kasi baka madala lang tayo ng technical yung mga kaso nila. Technicality. Pagkababa ni PBBM, baka ma-absuelto lang rin yung mga gaya nga nangyari kay Jinggoy, pati kay Bong Revilla. Nung nagpalit ng administrasyon, humina yung kaso. Yun na. Kaletse-letse. Ay, malaking possibility yan. Buti na banggit mo. Oo nga. Kasi kung yung mga politiko na to ay kaanib nung papalit na administrasyon. Oo. Assuming, kahit sino pa yan, may possibility na mapakawalan yan. Maabsuelto yan. No? Pero, mangyayari lang yan kung mahina ang ebidensya. Mahina ang kaso. Correct. Ngayon, kung matibay ang kaso, matibay ang mga ebidensya na ilalatag ng ombudsman o ng DOJ sa mga akusado, no, kahit sino pa yung magiging susunod na administrasyon, Ay, kapatid Hindi niya pa yan. mapakawalan yan. hindi basta-basta mapapakawalan yan. Balikan ko nun yung sinasabi natin ng mga dilis, mga dilaw at yung ibang pink na naghanap ng hindi napukulong. Hindi nyo rin binibigyan ng pansin yung restitution. Yung billions of pesos na na-freeze na yung assets, yung millions of pesos na isinauli ng mga
sangkot dito sa flood control scams. 'Di ba? Tingnan nyo lahat, hindi lang yung si Saldico na nasa labas, tingnan mo yung mga mabibigat, mga opisyal ng DPWH na nakakulong, plus yung sinauli nilang pera. Kung hindi naman ginawa ng presidente yan nasa na yung billions of pesos na yan? Oh. Ano yan? Unprecedented ha? Hindi Correct. nangyayari yung Never pa. Hindi pa nagkakaso ang gobyerno, meron na mga nagbabalik sa pera. Na. At marami nang na-process. Oh. Oh. Mamaya yan. Mamaya pa, sige. Pag-usapan natin. yung sinabi ni Yayam na mga nagbalik ng pera ng mga ninako nila. Kay BBM lang nangyari yan, di ba? Kay BBM lang nangyari yan. Hindi yan nangyari kahit kaninong presidente. Ganyan ka-weak leader si PBBM. tingin niya pa lang, titigil ka pa lang niya, maiihi ka na. Or pa pag nagsalita. O, di ba? Hindi gaya nung isa, puro lang bulyaw, puro lang kaya hipas-reyas ngayon. Ibig sabihin na bihira magsalita ng ganyan si BBM. Pero talagang Hindi siseryosohin mo Hindi Dahil talaga. matatakot ka kasi bihirang maging ganyan Bihirang Bihirang magalit. magalit, di ba? Kaya pag nagalit, talagang ang tawag doon, manunuot sa kaluluwa mo sa buto. Sa kaluluwa mo yung galit No, kasi hindi mo masisi yung mga nagsasaoli. Kasi alam nila, pag hindi sila nagsasaoli, malaki-laki kalalagyan nila kay PBBM. Soli mo na lang para kahit paano bubaba yung galit sa iyo. Kasi parang yun parang Diba? nagiging prerequisite siya para provisionally ma-admit ka sa WPP, di ba? Sa Witness Protection Program. So bakit hindi ka pa susugal? Pero yung isa talaga sila Diskaya ayaw magsoli Kasi naninindigan sila, walang kasalanan Malaki yung pananampalataya nila kay Piloke. Diba? Malaki pananampalataya nila kay Piloke. Ang laki yung pananampalataya nila Ewan ko pa, naniniwala sila kay Piloka. Ayan tuloy ngayon. Ako lang, walang piyansa-piyansa. At Kasi mapapahiya si ganun kapag sinauli ng mga Diskaya. dapat pag gano'n, sa mukha, para Ang pag mo, palirik sa wala kang binabanggit na pangalan, ha? So, yan. At dahil dyan, itong pangatlong topic natin na mga na frozen na yung mga account, ito yung talagang accomplishment din. napakagandang dagok sa mga magnanakaw na to. Gaya na lamang si Roque. Hindi na maka-withdraw. Ha? Wala pang passport. O kaya ano nangyari? Yun, nakikiusap sa mga dealers doon na palit-palit sila ron. Isang araw sa kanila palit-palit para may matirahan lang kasi wala na pera. Ano siya ngayon nagkakalat siya dyan sa Austria. Oo. At ang nagtatago sa kanya, may nagchuchu sa akin taga Maisog. Opisyal ng Maisog, grupo ng Maisog. Kasi may grupo dyan sa Austria. Wala namang hindi maisog magtatago dyan. Hindi tago dyan. Kakamping? Baka ipakulong ka kagad dyan. Siyempre, tanga lang magtatago sa isang tanga. Diba? Kaya ang maganda rito, basahin natin itong mga ito na Diyos. Ayan, sige. Ayan, mahiya naman kayo. Hindi, wag yan. Topic natin kasi na yan. Ito lang yung number 3. Pinabasa mo sa akin Account. Okay, ito ba ng free account? Ang dami naman ito, Bank account, 6,500 plus. Bank account siya, Oo. Na-freeze na po yan. 387 na policies, yung mga insurance policies. Ibig sabihin, pag namatay sila, walang makukuha yung pamilya nila. Oo. Diba? Motor vehicles, 255 po yan. Mga sasakyan yan. Mga sasakyan. Kasama na yung aircrafts dito, no? And 178 na real properties, mga kalupaan. Yun ang maganda. Dami, no? Ano yan, yung mga ari-arian nila? Lupa, lote. Ayat lupa, lote. Tapos 16 na e-wallet account at 3 securities account. Grabe, no? At total, kay Saldi ko lang 12 billion pesos at saka isang aircraft. Grabe. Isang tao lang, 12 Wala pa billion. yung magkapatid na yap dyan. Wala pa. Oo. Ay, kasama na dyan sa iba na Doon freeze assets. sa bangko, Doon sa sinabi natin. Isipin nyo mga ka-BBM yung mga bangko na yun na 6,538, isipin nyo, alam na ba kung magkano laman ng pera? May total na yan Wala lang tayong records pero may total na yan. Yung laman ng bawat bangko na yun? Pero sigurado billion ng laman no. Kung pagsasama-samahin mo, definitely lagpas yan. Ang ano nila is 16 billion. Grabe, no? Lahat. Grabe. Estimate nila, 16 billion worth. Ano sa palagay nyo? Ano lang yun? Isipin nyo. Biruan lang yan, 16 billion na na-frozen Isipin nyo. Yung 16 billion na yan, ninakaw lang ba nila ngayong taon na to? Hindi. Ninakaw nila yan simula pa nung kailan sila pumasok sa gobyerno, kung kailan sila naging kontraktor, kailan sila naging politiko, at hindi si PBB ang presidente nun. Kaya suntok yan sa mga nagsasabi na walang korupsyon ng panahon ni Digong Sino? Si Philip Salvador? Walang Duterte. Walang magnanakaw na Duterte. Ano nangyari? Ayun, pahiya sa EDSA. Nabutla. Pinagkakitaan nyo. Kumita ako doon Hindi ba yung Sara ba? Hindi pa siya, pinapalayas lang. Ito yung sarali. Hindi na kayo, anong sabi? 6 million ata. Sabi, ginita pa. Ito, balik tayo sa sinasabi ko, no?
Nasa na ako? Depensa. Nablang ako Yung tuloy. kay Philip Salvador, sabi niya wala raw. Walang nagdanakaw. Oh. Yung billions of pesos na yan, sinasabi ni Sir Yayam, ito yung nasa bank accounts, nasa loob, 16 billion. Hindi nila yung value ng mga assets. okay, total 16 billion. Hindi nila ma-accumulate yan sa loob lang ng 2 taon ni PBBM. So, dinidebunk niya yung claims ng mga dealers na walang corruption during their time. Kasi saan galing yun? Oh. Diba? Ano yung formally pala nung nakaraan? Yung Diba? laptop. Oh, laptop. ano yun? Ano pala, si Sarah na mismo nagsabi, may corruption doon sa DepEd laptop. Oo. Hindi, remember mga kayayam, naglabas ang Anti-Money Laundering Council ng opinion na yung 4 to 5 billion worth ng air assets ni Saldico ay hindi niya kayang bilhin nung panahon na ni Duterte. No? Wala daw Duterte siya lang. kakayahan na bilhin yun. So, in other words, saan kinuha yun? Mm. Kinuha yun yung sa mga kontrata, sa mga kurakot ni Saldico nung panahon ni Digong. Oo. Oh, nasaan yung korupsyon dyan? Sasabihin nyo, walang korupsyon kay Digong. Malinaw na malinaw yan. At saka bakit nagpapagawa siya ng bahay na may 5th floor pa underground? Grabe na yung model, no? Oo. Tayo baliktad, pag nagpagawa tayong bahay, 5th floor pataas eh. Mm. Etong magnanakaw na to, pailalim eh. Mm. Para may tago yung pera eh. Forbes Park pa, no? Di ba? Ganyan katalamak nung panahon ni Digong. Nagkataon lang, si BBM ang presidente ngayon, kaya nabulilyaso lahat sila kasi akala nila, si BBM, tahimik lang to, mahina to kasi kung si Duterte nga matapang, hindi tayo natinag, di ba? Correct. Wala to si BBM, mahina to, petiks lang to. O ano nangyari? Sampal sa kanila, hindi sila makapaniwala na nakakulong sila ngayon. O yan ang sinasabi natin. Yung weak leader na nilalait nila, yung weak leader na inaalipusta nila, ayun, masayang nagpasko kasamang pamilya. Hindi. Kasi Sabi ko ba yung kasunod? sige, kasi yung kasunod. Samantala yung isa, yung paaga natulog. Kasi bawal dalawin. O, bawal dalawin, di ba? O, yan ang ng oras na bate ka lang. Ano na, type ka na. Ayan, natin i-recap natin, no? Etong mga accomplishments ni Pangulong Bongbong Marcos nitong year 2025. Sa first 3 accomplishments, one, yung sa speech niya ng Mahiya naman kayo. yung pagbubulgar ni Pangulong Bongbong Marcos sa korupsyon. Pangalawa, yung Warren. pagpapakulong sa mga involved sa flood control scam. At ang pangatlo, yung pag-freeze ng mga asset nitong mga mandarambong na ito. Plus the restitution, no? The restitution, yung pagbabalik ng cash. So, malulupit na accomplishment yan ng Pangulo At yung na hindi pa nagawa ng mga nakaraan. at saka hindi pa rin nagawa na nakaraan ha, may sa panahon lang ni PBBM na weak leader may nakulong na isang presidente. Yan, sa panahon lang ni PBBM yan. Oo. Ngayon, punta tayo sa second Basa segment. muna tayo ng comment. Basa. Madali si Ayaw ko eh. Hindi naman. Ito. Sabi ni Vivian Latabeng Galigis, no? Grabe, brutal ang korupsyon nila para na sanang Dubai ang ganda ng Pilipinas. Ay, tama. As of today. Tama talaga, tama. Hindi ganito yung sitwasyon ng Pilipinas kung ginagamit yung pera na for the longest time, hindi na pupunta sa korupsyon. Hindi ako makabasa ng comment bakit kaya. Parang guilty na ata si Digong, sabi ni Ann Queen Narimayushi. Yan. Salamat po salamat PBBM ni Asherim MF. Pero pa sa mga pangalan nyo Kasi ang binabaliktad eh. Kay Let Dagasdas. Happy viewing po. Nakikinig mula dyan sa Hong Kong. Shoutout po sa inyo. Rumer Habyon, tama sir, si PBBM tahimik lamang pero nakakatakot kapag nagalit. Ganyan ang mga tahimik na Ilocano. Opo, tama talaga yung mga sinabi ninyo. Ganyan talaga si PBBM. Tahimik pero may tuldok yung mga salita niya. Ito, punta tayo sa pangatlong segment, no? Ika-4 na accomplishment ng ating Pangulo sa taong 2025. Unang-una, sa aking segment, yung inflation. Oh, maganda yan. Kaya yan, mga BBM, for the whole year, no? Without December, no? From January to November, sorry. Ang average inflation rate po natin is 1.6%, no? Napakaganda po niyan. Ibig pong sabihin, ang pagtaas ng ating mga bilihin ay na-limit lang sa 1.6%, no? Ikukumpara natin sa mga nakarang taon. Okay? Kumpara natin. Noong 2022, ang inflation rate po natin ay hindi ba mababa ng 6%. Mataas yan. Mataas. No? 2023, nasa 4% mahigit. Mataas pa rin. Last year, 2024, last year, inabot ng 3% mahigit. Okay.
ngayon, 2025, nakalahati yun. 1.6, no? 1.6% na lang. Wow. So, ibig sabihin, yung pera na hawak ng ating taong bayan, Mas kunyari, maraming for mabibili. 100 pesos natin, mas maraming nabibili ngayon kumpara nung mga nakaraang taon. Para mas maintindihan noong paggupo ni PBBM, ang bigas pinakamura 56. Pinakamura yun, pangit pa yun, 56. Pag-upo ni PBBM 2022, July. Ngayon, ang pinakamurang bigas ngayon, meron na sa market meron ka na mabibiling 32, 35, 40. Magandang klase po yan. Yan po yung the best na paliwanag dyan na para mas maintindihan. Mas mura ang bilihin ngayon si PBBM. Ang pinupunto ko dyan, ginawa ko kasi ng content yan May mga kababayan kasi tayo nagsasabi, wala naman kami pakialam sa inflation Ay, hindi. Diba? Hindi Hindi naman namin nararamdaman yan Hindi ang una-una nararamdaman. Posibleng ikaw hindi mo siya nararamdaman or hindi mo lang alam na inflation na pala yun. Di ba? Pagbaba na pala yan. Oo. Hindi mo lang nalalaman. Baka sa ibang lugar, yung kapitbahay mo, yung mga kamag-anak mo sa iba't ibang probinsya, nararamdaman nila. Kasi mas marami ka nang nabibili sa halaga ng 1,000 na produkto as compared kung mataas yung inflation, kung nakakabili ka noon ng 10 candy, kung mataas ang inflation, baka siyam na lang mabili mo. Kung mababa ang inflation, baka 11 yung mabili mo. Di ba? Kung ano natin, example natin yung explanation ni Yes. Ralph Recto. Halimbawa po, kung nung 2023 ang inflation is 5%, ang ibig sabihin po, for every 100 pesos po, Ito yung 100. 100 pesos nyo po, 6% yung niya. 5% po nung 2023, no? Ang actual halaga po nitong 100 pesos nyo po ay 95 pesos lang. Nung 2023. Okay? Kasi 5% po ang inflation. So, bawas po ng 5%. Ngayong 2025, kung 1.6% ang inflation, ibig pong sabihin, ang halaga po nitong 100 pesos is 98 pesos and 40 centavos. Correct. No? So, mas malaki po kumpara yung 2023 ang inyong halaga ng pera, yung halaga ng 100 pesos. Ang dali magpaliwanag ni ES, no? Ganun na Correcto, kasimple. Pero ano yon, kumbaga layman's ano lang yon, explanation yon. Pero may mas malalim pa na explanation doon. Kaya lang hindi na natin dadalhin ng ating mga manunod sa ganung malalim na explanation. But yun ang pinakasimple. Sa madaling sabi, ang inflation rate kasi ay indication din yan na stable yung ekonomiya natin, di ba? Sa kabila ng mga pangyayari sa ibang bansa, sa buong mundo, di ba? Kahit papaano, sumasabay tayo. Yung tinatawag nila external headwinds, no? Yan yung mga nangyaring gera sa ibang bansa, mga kaguluhan, yung pagtaas ng halaga ng oil, no? Kunyari sa Middle East, nang dahil sa desisyon ng oil producing countries like OPEC, no? Yung mga ganyan, no? Naapektuhan po tayo niyan. At hindi kontrolado ni BBM yan. Yes. Actually, kung weak ang presidente, sa mga nangyayaring ito, issue sa flood control, di ba? Napakaraming issue, corruption, yung government spending bumaba. Kung hindi niya kaya yan, babagsak yung ekonomiya natin Oo naman. At saka tingnan mo paano babagsak, nagbayad pa nga tayo ng utang. Diba? Program, yung pinabayad, naka-schedule na talaga, no, na may binabayad tayo. Pero matibay pa rin talaga yung ekonomiya sa kabila ng walang tigil na paninira ng mga Duterte, di ba? Na naapektuhan din even yung remittance kahit papaano gumagalaw din yan. Yung investor sa ibang bansa naapektuhan din sa mga panggugulo, sa mga nag-iimahe ng Pilipinas medyo nasisira dahil sa panggugulo. Dito mga deals na yan, still matibay pa rin. Tingin ko sinasadya nila talagang manggulo na yan. Papaguloyin itong Pilipinas para wala raw mag-invest. Kaso ang dami nga nag-invest Dinedestabilize talaga ang pamahalaan ni Bongbong Marcos para masira. Ano yung nag-invest dyan Para sa hindi mag-succeed. Yung gumagawa ng barko ba yun? Yung yung sa Hanjin. Yung $1 billion invest. Diba? At saka yung paggawa ng dairy dun sa Nueva Ecija. Yan yung mga gusto ng mga dealers na ayaw nilang mapunta rito sa atin. Kaya ginugulo nila Pilipinas para tingin ng mga investor, ng mga foreign investor, ay magulo sa Pilipinas, wag tayo dyan mag-invest. Selfish eh. Kaso hindi naman nangyayari. Dami pa rin nag-invest. Kakopi, Palerista, kailangan natin sabihin sa ating mga viewers na stable po ang ating economy. No? Nung first half ng 2025, ang average GDP po natin is around 5.45%. 5.45%. Bumaba po nung third quarter, which is July to September, naging 4%. Nagpababa ng konti po ng average natin for the last 3 quarters. Pero positive pa rin po. And enough pa rin po yan para maging number 2 tayo sa pinakamataas na GDP sa ASEAN. So, ang number 1 po is Vietnam and number 2 ang Pilipinas. Ngayon, sa fourth quarter, makikita po natin lalabas yan sometime in February 2026. Kapag lumabas po yan,
at naging nasa 5% pa rin yan, mataas pa rin po yung magiging average natin at magiging pangalawa pa tayo sa ASEAN pagdating sa GDP. Kasi yung assets sa mga Pilipino, yung Pilipinas no, kumbaga mabango yan sa mga foreign investors Human resource lang natin, masisipag mga Pilipino, di ba? Mababa ang cost ng labor sa atin at magagaling tayo mag-Ingles. Di ba? Malaking factor yan. Kaya naghihikayat tayo ng mga And investors. we have growing population. Correct. And young skilled workers and young Yes. workers, no? Yun ang mga tinitignan ng mga foreign investors. At gusto ko rin palang sabihin na meron tayong bagong batas na makakapag-attract ng mga foreign investors. Ito yung pwede nang mag-lease ang mga foreigners na 99 good for 99 years no? Sa real estate property. Pwede na sila tawag dito, mag-upa. Walang Matagalan. partner na Pinoy. Oo, kahit walang partner. Yung mga foreign companies, pwede na. For 99 years. Parang pinareho to sa ibang bansa Meron ding ibang bansa na ganyan ng patakaran. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, Thailand ata ganyan. May long-term lease. No? Hindi sila nagbebenta ng lupa or Vietnam. I'm not so sure. Basta merong ASEAN countries na inaalaw na mag-lease ang mga foreign companies ng matagalan. Anong impact niya, sir? Anong ibig sabihin niyan para mas maintindihan ng kababayan natin? Ang ibig sabihin niyan, magkakaroon ng kumpiyansa ang ating mga mamumuhunan na hindi sila magagalaw o meron silang stability sa kanilang negosyo dahil 99 years, no? Matagal naman pwede mag-exist ang kanilang kumpanya sa atin. Then, available, sa 99 years din, available ang manpower na mga skilled manpower, mga batang workers, no? Available ang market dahil we have a huge market. We have 120 million Filipinos. So, napakalaking bagay At saka yung pagpunta pa lang rito nung company na yun, ng foreign company, at magbigay sila ng pera rito, magpaikot ng pera, yun, malaking tulong na sa ating ekonomiya yun. Correct. Diba? Galing, no? Hindi naisip ni Digong yan. Wala puro lang. Puranik lang Puro lang halik Nabingtat. Ha? Nabingtat. Ang dami. Ito yung tukoy ko yung kapag nag-guest sa kanya, nakita lang niya. Kaya nga, bukod Pa sa regular. May regular kasi. May regular tsaka sideline. Diyan tago si BBM. Pag-yan. bukod pa na lang. Kasi si BBM, sa first lady lang asawa niya. Bukod pa sa Balik lang yung sinasabi ni Sir Yayam, no? Kasi si PBBM, no, Ikaw kasi nag-iikot siya. nag-trigger Tapos kapag-buhay mo yung topic. Kasi nag-iikot siya sa iba't ibang bansa. Yan ang lagi sinasabi niya May mga reforms, may mga pagbabago po sa mga pulisiya ng Pilipinas para mas mainganyo yung mga investors. Isa na yan sa accomplishments. So, hindi lang puro salita ang presidente, nangyayari yan sa totoong buhay. Importante kasi ka-copy, Palerista, yung policies na nililay down na ating pamahalaan. No? Kapag sinabatas yan, kahit papano yung mga foreign investors, magkakaroon ng kumpiyansa na sumugal kasi may pulisiya. Correct. Unlike before na walang mga pulisiya, mahirap sumugal ng pera. Kasi ang mga negosyante, long-term mag-isip yan Oo Diba? naman. Long-term yan Isipin mo sa 99 years, kumita na sila ron. Yayaman na sila. Diba? Saka yung nag-investor, tayo na, ilang henerasyon na yung pumalit sa kanya. Kung subject for renewal pa yan, di ba? Usually may ganyan Extend mo ng 25 years. Extend mo ng... Ganun talaga yun. Galing na si BBM. So, sunod tayo sa topic natin, yung tungkol naman sa agrarian reform and sakip saka, yung EO 100 sa EO 100. Ayan, maganda yan, ha? Sabing agrarian reform, Dar, Oo. unang agad po pasok sa isip ng mga Pilipino dyan, si Secretary Conrad Estrella. Napakagaling. Siyempre, napakagaling. Idol. Sabihin na masip-sip si Palerista dyan. Hindi. Hindi. Alam mo kung bakit? Ultimo ng Pangulo, bilib sa kanya. Kaya ang ginagawang pambansang katiwala. Tuwing alis ang ating Pangulo, yan po ang ginagawang katiwala ni Pangulong Caretaker. Bongbong Marcos. Siya yung parang Caretaker ng gobyerno. little president. Bakit hindi kaya si Sara? Vice President si Sara, Hindi di ba? kakatiwalaan Baka pagbalik niya, iba na yung Nagbenta rin ng kung ano. Ba't ba yung sinabi mo yan? RA Ito yung, 100, RA 101. EO pala. EO 100 saka EO 101. Yung una, yung EO 101, nire-require ang mga government agencies and LGUs na bumili diretso sa mga magsasaka. Correct. Hindi na sa Hindi na sila mga middleman. pupunta sa mga trader. middleman. Oo. So, in other words, etong mga magsasaka, makakakaroon na sila ng pagkakataon na ibibenta yung kanilang mga produce sa magandang Hindi sila titipirin. Hindi sila magandang titipirin. halaga. Ulilasa yung mga trader dyan. Saka Kasi susunod tiyak sa batas. Ah. Kasi kasama rin sa EO na to na merong isi-set na price na minimum floor price na bibilhin Ng ang palay. palay sa mga magsasaka. kahit Kunyari, 18 pesos Oh. for tinatawag na dito, fresh, Oh. and 21 pesos for dry. Oh. No?
diyan lang pwedeng bilhin ang kanilang mga minimum Ah. diyan lang pwedeng bilhin ang kanilang mga presyo kapag binili ng mga government agencies at government mga LGUs. Ibig sabihin yan, yung trader, kakumpetensya na nila yung mga Government agencies. government agencies. At kung ito mga government agencies ang bili sa mga palay ay 21, mapipilitan to mga trader Trader. na 21 din yung bili nila. Kasi kung kakumpetensya na Correct. nila, Kasi ang bili sa Kung magsasaka. ikaw magsasaka, hindi ka na magbebenta sa trader. Kasi may pagbebentahan ka na ng mas malaki. Babagsakan ka na ng mataas na presyo na kikita ka ng maayos bilang farmer. Oo. Pansinin mo ngayon, Bilang kooperatiba. wala nang nagrereklamo na magsasaka na mura ang presyo ng palay sa kanila. Mukha nga. Di ba? Kasi dati halos every day. Effective na yan, di ba? Kinogram na ako, Effective na. effective na. Kaya nilaunch Right immediately. Oh. Kasi nga sineset na yan. At ang nagbibigay ng presyo, ang nagsiset ng presyo, malalaman agad yan sa National Food Authority. Kung magkano binibili ng NFA, yung mga palay ng mga magsasaka, dapat doon din bilhin ng So ganito pala yan. Halimbawa, ako magsasaka ako. Ang palay ngayon, 21 pesos. Lumapit yung, halimbawa, ikaw trader, binibili mo sa akin. O bilhin ko na yan. 8 pesos. O, sabihin mo, 8 pesos. Bilhin ko na yan, 8 pesos. Hindi, ayaw ko sa'yo. Dito ko sa government agency na 21 pesos. Oo, kasi may EO. Oo, May diba? executive So, order. ibig sabihin, magkakumpetensya sila, bahala na yung magsasaka kung kanino ibebenta. Siyempre, Basta ako, pare- negosyante ako, 21 pesos ang benta. hindi ko pipresyo ng 8 pesos yun. Kasi malulugi ako, di ba? Mag-open ako ng tama. Papantayan kita. Oo. Saka hindi ko nabebenta sa'yo, dito na lang sa gobyerno. Hindi, gagawin ko ng 22. Oh, sa'yo na. Sabi niya, sa'yo na, mga kong pera. Ganun lang, sa'yo na. Kung pera, syempre, 1 peso per kilo. Additional income. Oo naman. Isipin mo, sa isang sako, 50 kilo. O, Hindi 50 pesos yun. yun. Di ba? Okay. Oo. Hindi, tama yun. Yun ang purpose ng iyon na to. Di ba? Eh ano naman yung sabi mong E EO 101. Hindi, yun na yun. Magkasama na yun. Ayun na yun. Oo, pag-set ng floor price sa Ang ano lang, ang kagandahan dito, in the long run, no? Food security to eh. Yes, Oo. yes. Oo. Kasi mas maiinganyo yung mga magsasaka na magtanim. So, tataas ang production. Oo. To the point na bababa yung ini-import natin na bigas mula sa ibang bansa, di ba? Mas nagiging sustainable yung production ng bigas. Hindi lang yun, kakopi, sa kapalerista. Merong unwritten benefit. Ano yun? Kapag kumikita na yung mga present na magsasaka, alam nang merong direksyon ang kanilang pagsasaka, meron sila magandang kinikita, yung mga anak nila, yung mga kamag-anak nila, may engganyo na rin magsaka. Correct. Kasi tatandaan mga kakayayang kumukonti na po ang magsasaka sa ating bansa. No? Kasi nga, nakikita ng mga bata, yung younger generation, na hindi yung mayaman, hindi kumikita ang mga matatandang magsasaka. Kaya yung iba nadi-discourage na magsaka. So ang ginagawa nila, no, pumapasok na lang sa ibang hanap buhay. Benta na lang sa subdivision. Pumapasok sa ngayon, kung makikita nila na profitable na ang pagsasaka ngayon dahil sa pagpupursigi ng napakagaling na Pangulo na si Bongbong Marcos, napakagaling na secretary, na si Secretary Conrad Estrella III, no? Meron ng future ang mga magsasaka at ang kanilang mga pamilya. Hindi na sila makakapag-isip magbenta ng lupa sa mga developer ng mga subdivision. Tama. Ikabit ko na rin dyan yung kadiwa ng Pangulo. Oo. Di ba? Kasi yung produce din ng ating mga magsasaka, nagkakaroon sila ng market kung saan na ibebenta nila. Kasi noon, wala silang outlet eh. Di ba? Kasi tinataga sila ng mga trader. Dahil nilaunch po itong mga kadiwa ng Pangulo, pwede na nilang ilagay dyan nang wala ng trader. Oo. So win-win solution yan, mas mura na bibili ng consumer at the same time, hindi nasisira yung mga produkto ng mga producers ng ating mga magsasaka. Oo. Malaking bagay yung kadiwa ng So Pangulo. ngayon ko lang nakita yung kinover natin na EO 100, EO 101. Nakita ko nung bigay nung pamastong handog. Ang gaganda ng bigas. Mm. Yung Talaga? pala yung mga gaya sa amin, sa Makati. Direkta na pala yung mayor namin doon sa magsasaka. Magsasaka. Isang probinsya man Oo, buhay tama. Di ba? Direkta na. Hindi gaya dati sa DSWD lang kasi dati nabili. Oo. Sa NFA lang. Ngayon, direkta na pala sila sa magsasaka. Correct. Kaya pala maganda yung bigas. Pinakakapili nga ng quality na bigas. Kabibim, i-report lang natin yung statistics ha. Sa ngayon po, 401,000 magsasaka na may utang na 41 billion ang binura ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Ano binayaran ni BBM? Binayaran ng gobyerno. Utang na magsasaka yan? Yes. Ng gobyerno. Di ba meron tayong tinatawag na Yan yung expanded new dito. Agrarian yan, Emancipation, Emancipation Act. Emancipation Act kung saan nag-set aside ng pondo ang gobyerno, kung hindi nagkakamali, umabot sa 57 billion na pondo para bayaran ang mga arrears ng mga magsasaka. At sa pag nabayaran ng kanilang mga arrears, magiging sa kanila na ang kanilang mga lupa. At dahil diyan,
as of update to, as of September, 242,883 land titles na sa 232,098 ARBs, Agrarian Reform Beneficiaries, ang naibigay. Oo. Grabe, no? 242,883 land titles. Ang 1,000. 1,000. Grabe. Oo. Di naisip ni Digong? Oo nga, ba't hindi niya naisip effort? Actually, malaking bagay yung, yung pagbibigay ng titulo. Kasi again, yung dignidad na magsasaka, di ba? For the longest time, kami yung nagtitil niyan, kami yung nagtatanim niyan, pero wala sa amin yung titulo. Ngayon, binibigay na sa kanila yan. Binura na yung utang ninyo. So makakapag-focus na kayo. Yung supposedly ibinabayad mo monthly sa gobyerno, ipunin mo na lang, pabili mo ng Wala na babayaran. abono. Wala na babayaran ang upa sa lupa. Oo. Sa kanila na yun. Sa kanila na yun. Inugtong ko na rin yung irrigation, libre na. Libre Di ba? na. Yung Tapos, patubig, sa tapos may mga support pa sa binhi, sa pataba, no, patubig, no? Wala kang kalabaw, may traktora. Oh, correct. Halos pinamimigay ng at kung sasali pa kayo sa kooperatiba na fully supported ng gobyerno na to, mas malaking bagay pa. Correct. Dahil Dahil kooperatiba, binibigyan ng lahat ng klase ng suporta ng gobyerno. Mga tractor, loan Pati facilities, pautang. loan facilities. Pati pautang. yan ang maganda kay PBBM. Lagi ko sinasabi, spoiled kay PBBM yung magsasaka na dating pinabayaan ni Digong. Bakit na pinabayaan? Kasi noong panahon ni Digong, doon na-aprobahan yung rice tarification law, which is kaya bumaha dito sa atin ng imported na bigas. Pansinin nyo ngayon, wala na si Coco P. Di ba? Kasi pinagbawal na ni PBBM. Ang bilihin natin ngayon yung mga bigas ng magsasaka. Wala na yung mga imported. O ano nangyari? Pinatay kasi yung magsasaka during that time eh. Isipin mo naman, mas mura yung imported na kaysa bigas. bibilihin mo sa magsasaka. Ibig sabihin, ang ating Pangulo ngayon, he walks the talk. Oo. Correct. Di ba? Kung ano yung sinasabi niya, kung ano pinangako Yun talaga. niya, nangyayari. Magkaroon man ng konting delay, no, hindi niya kasalanan yon, no? Pero hinahabol din. Nagagawa rin later on. At nagagawa ng maayos. Isipin mo kung magsasaka ka pala ngayon o kung yung tatay mo magsasaka, malaki palang kaluwagan sa buhay ninyo. Ngayong naging presidente si BBM, no? At sa totoo lang, ako nag-iikot ako kasi may program ako sa PTV, yung Patubig sa Bagong Pilipinas. No? Yung mga magsasaka, hindi sila sinungaling ha. Talagang ang laki ng improvement. Noon, hindi sila makapag-ulam ng masarap. Ngayon, kaya na. Di ba? Yung baon ng mga anak nila tumaas. Kasi wala na silang babayaran sa patubig. May mga libreng binhi pa. And lahat sila parte ng cooperative. Ang maganda kasi sa kooperatiba, tama yung sinasabi mo, sir, kung duly recognized ka, yung mga traktora, dyan binibigay sa inyo yan pinagkakakitaan nila yon kasi libre yun Pinagkakakitaan nila yon, rerentahan mo yon, pero sa murang halaga lang. 1,500. Nagiging pondo yun ng kooperatiba. So kapag may sakuna, sila na mismo. Ang kooperatiba, magbibigay sa mga magsasaka. Yung susugan ko lang. Yung sinasabi ko before, na dahil sa mga natitipid ng ang taong bayan sa panahon ni BBBM, nagiging mas maayos na yung buhay. Correct. Nagkakaroon ng masarap na ulam, mag-aaral na yung mga anak, di ba? Nabibigyan na ng baon. No? Yung mga ganun ba? Ito, sample ko. Kasi doon sa Cagayan, may palayang kami ron. Ilang hektarya? Hindi ko sasabihin, baka sasabihin ng bayaran Ito kasi tingnan mo hindi sa pamilya pa ito ng mami ko, sa mami ko ito. Kaya nga. Ngayon, kapag magpapagapas kami ng palay namin, kukuha kami ng mga tao yung maggagapas. Kukuha kami ng mga 15 hanggang 20 tao kasi syempre isang gapasan yan. Ang pasahod ng bawat isa 500, iba pa yung kain nun. 20 yun. Magkano yun? Mahal yun. 500 times 20, magkano Lex? 10,000. 10,000. 100,000. Di. 10,000 lang. Nasobra sila. 10,000. Magkano? Ngayon, inaarkila na lang namin yung traktora doon sa kooperatiba. 1.5. Tapos 2 taon na lang. So, ang liit ng Correct. nagiging cost nyo. Ang laki ng natapid. Ang laki ng tipid nyo. Pababa yung cost nyo. Actually, ilink natin sa policy ng presidente. Ang policy kasi ng presidente, we have to reduce the production cost. Yes. Yung example ni Tama. Paler, perfect example yun sa sinasabi ng presidente. Oo. Kasi kung bababa ang production cost, let's say bababa ng 5 pesos yan, bababa yung presyo ng palay. Di ba? Win-win solution. Yeah. At nararamdaman na ng taong bayan yan. Magaling talaga si Bibi, mahal Hindi sa na tatay isip niya. ni Digong Hindi, yun, nakamana sa tatay niya pagdating sa Kasi si President Marcos pala, hands-on dati yan sa magsasaka. Kung tandaan natin, panahon ni Ferdinand Marcos, tayo yung nagtuturo sa mga Vietnam, pati sa Thailand magtanim-tanim. Ngayon, sila na mas magaling sa atin magtanim ng magandang butil. Pre, i-komenta ko lang sinasabi mo ng traktora kasi may na-interview akong researcher. Ang sinasabi niya, di ba, ginapas mo yan ng mano-mano. I-stack mo yan sa gilid lang sa may pilapil
tumataas yung wastage noon, yung losses noon. As compared kontraktora, mabilis mong lalagay sa rice processing center, Yan pa. di ba? Oo. Madadry na agad siya, magiging palay na agad siya. Yung Bilis. wastage niya, Oo. nababawasan ng ilang sako. Hindi ka na kasi nagbibilad sa Sa kalsada. araw. Oo. Correct. Sa araw, no, sa kalsada, at nagiging endanger pa nga yung mga pagbibilad niyan sa araw. At inaabot ng sobrang tagal bago matapos yung proseso Oo. ng pagbibilad. Yan talaga yung malaking natipid ng mga magsasaka sa oras, yung pagbibilad ng palay. Kasi alam naman natin, 3 beses mo ibibilad yan, hanggat basa pa yan, ibibilad mo yan eh. Ngayon, kapag kaani ng traktora, gaya sa amin sa Cagayan, pagkaani ng traktora, diretso na kagad yun doon sa may truck ng binigay din ni BBM doon sa kooperatiba namin, truck na panghatid ng mga palay doon sa rice processing facility. Doon, ipoproseso na. Papasok agad sa dryer, dire-diretso na yun. Tapos ihiwalay na yung ipa, tapos palay na. O, tapos yung gilingan, meron na yung mga sizes. Nagsiseparate na siya. Quality, kumbaga. Durog sa pinakadulo yun. Semi-durog. O yung buong buo, dito bagsak na agad yan. Unang-una. Semi-buo, gitna. Tapos yung durog na durog doon na sa dulo yun. So, mabilis pa na segregate yung Oo. quality ng ano. Ganun yung palay, ganun yung ng bigas. binigay ni BBM sa lahat ng magsasaka sa buong Pilipinas. Kaya hindi na kailangan nyo magbilad-bilad pa. Pag nadaanan ng sasakyan, magagalit ka. Di ba? Totoo naman eh. Ngayon, hindi na uso yun. Dahil sa binigay ni PBBM na rice processing facility sa mga magsasaka. Ang dami niyan. Okay, pag-usapan natin yan. Sige. Kaya napakatalino talaga eh, no? Kung hindi mo man maitaas ang presyo, ang selling price mo, pababain mo yung production cost. No? Para gumanda yung kita mo. Sa aspeto na yan, talo ni PBBM tatay niya. Sa aspeto na yan. Talaga. Kasi magaling si Conrad Estrella, the third eh. Ikaw ba naman may kalihim ka ng dar na ganyan? No. Hindi ka ba naman gagaling yung performance mo dahil kay dar? Tama. Okay, buksan muna tayo ng Sige. comment. Bago sa... Ito, shoutout ko lang si Hamiladan Encanto Cheryl. Okay. Nag-aware sila sa topic. Shoutout ko ito, Suki. Ito, lagi nag-share ng content natin. Thank you po ha. Hamiladan Nang binigay din ni BBM doon sa kooperatiba namin, truck na panghatid ng mga palay doon sa rice processing facility. Doon, ipoproseso na. Papasok agad sa dryer, dire-diretso na yun. Tapos ihiwalay na yung ipa, tapos palay na. O, tapos yung gilingan, meron na yung mga sizes. nagsiseparate na siya. Quality, kumbaga. Durog sa pinakadulo yun. Semi-durog. O yung buong buo, dito bagsak na agad yan. Unang-una. Semi-buo, gitna. Tapos yung durog na durog doon na sa dulo yun. So, mabilis pa na segregate yung quality ng ano. Ganun yung palay, ganun yung ng bigas. binigay ni BBM sa lahat ng magsasaka sa buong Pilipinas. Kaya hindi na kailangan nyo magbilad-bilad pa. Pag nadaanan ng sasakyan, magagalit ka. Di ba? Totoo naman eh. Ngayon, hindi na uso yun. Dahil sa binigay ni PBBM na rice processing facility sa mga magsasaka. Ang dami niyan. Okay, pag-usapan natin yan. Sige. Kaya napakatalino talaga eh, no? Kung hindi mo man maitaas ang presyo, ang selling price mo, pababain mo yung production cost. No? Para gumanda yung kita mo. Sa aspeto na yan, talo ni PBBM tatay niya. Sa aspeto na yan. Talaga. Kasi magaling si Conrad Estrella, the third eh. Ikaw ba naman may kalihim ka ng dar na ganyan? No. Hindi ka ba naman gagaling yung performance mo dahil kay dar? Okay, buksan muna tayo ng comment. Bago sa... Ito, shoutout ko lang si Hamiladan Encanto Cheryl. Okay. Nag-aware sila sa topic. Shoutout ko ito, Suki. Ito, lagi nag-share ng content natin. Thank you po ha. Hamiladan Encanto Cheryl. 100 plus thousand followers ito. Nakikinig. Si Agbiag, Mr. President BBM, sabi ni Sir RJ Ginoyka. Happy viewing po sa inyo. Okay, sa next topic natin, etong di ko maintindihan, pero nasa batas na to, etong tinatawag na RA 12288, Career Progression System Act, kung saan ang initial na resulta nito ay na-promote ang 6,000 teachers. Ay, alam ko yan. Sobrang tagal nang hindi na bibigyan ng atensyon. Ilan sila? Ilan? 16,000 teachers ang kakapromote. 16,000? Yes. Dami, no? Yan, napabayaan. Pabayaan. Actually, 900,000 pala ang guro sa pampublikang paaralan na karanas ng delay tungkol sa kanilang mga promotion. Grabe. No? Tapos ngayon, 16,000 of them ay na-attentionan na. Ngayon, meron pang 41,000 na naka-line up for promotion. Anong batas siya, sir? RA 12288, Career Progression System. Ayan, no? Kasi narinig ko na yan. Pinag-uusapan niya ng Chayco teacher eh. Ang maganda kasi dyan, noon kasi, kung halimbawa teacher 1 ka, di ba? Maghihintay ka muna na may umalis para ma-promote ka. Kasi wala ka din time eh. Pero
tatanda ka na lang doon, bagal ng pag-angat mo. Siyempre. Kaya pala sinabi ni PBBM nung nagkaroon sila ng ng mga teachers. Wala day, na magre-retire. no? Sabi na wala na magre-retire. Teacher 1. Teacher 1 ka pa Oo. din. So sa ibig sabihin, nangyayari pala na nag-retire ka, teacher 1 ka? Oo, hindi ka May cases na ganyan. Oo. May cases. hindi ka na Hindi ka na-promote Kasi, kasi halimbawa, wala rin nagre-retire. correct. sa uniform, pag uniform personnel ka kasi PNP, pag nag-retire ka, +1 yan. Oo. Kung teacher 1 ka, magiging Next teacher base rank, di ba? Diyan kasi sa mga teacher na yan, limited yung item. So, ang ginawa dyan, gumawa ng mga bagong positions. Halimbawa, teacher 4, teacher 5, 6, 7. Wala yan noon eh. Mm. So, binadgetan yan, ginawa yan, inaprubahan ng DBM yung mga posisyon na yan. So, may pupuntahan na yung mga teacher. So, ang nangyari, kapag na-meet mo yung qualifications para maging, halimbawa, Master Teacher 5, angat na kayo. Hindi mo nakakailangan na antayin na mamatay yung yung teacher na mas matanda dyan. Kasi may available items na. Yun ang maganda dito. Ba't hindi naisip nung Ewan. niligong yan? Hindi. Kasi- Bakit si PBBM lang nakaisip niyan? Wala silang isip. Diba? Si Hindi, PBBM, alam ko bakit. Nakapokus sa ganun, no? Tegi. So, war on drugs. kasi alam niyo kung bakit? Si First Lady Lisa nasa likod niyang utak niya, sigurado. Sigurado kasi Then- teacher siya eh. Tsaka yung parents, magaling din si si Secretary Angara. Ay, hindi kaya ano yan. Doon sa Hindi, isang definitely. wala nang ginawa yun eh. Kay Sarah Lustay. Meron pa ka 12 billion na hindi maipaliwanag eh. Kaya masaya mga teacher dyan eh. Kasi as long as na-qualified ka, maganda naman kasi talaga. may educational Oo. qualifications ka, pwede mo applyan yung position na yun. Oo. Mapopromote ka. Tama. Sino bang hindi matutuwa dyan? 16,000 na promote. Kung hindi pa si PBBM naging presidente, lahat yan. Ang dami, ang Ba? daming pending. Lahat ng 16 na yan. Yun pa rin, kung ano yung ranko nila, yun pa rin. Hindi Bukod doon, tumaas pa yung mga kanilang allowances. Oo. Di ba? Siguro. Meron silang from 5,000 to 10,000. Siguro yung mga teacher na yan, yung 16,000 na teacher na yan, na prinomote yung PBBM, talagang todo galit kay Digong yan. Diba? Kay Sarah. Masaya Kay Sarah. yung mga yan nakulong si Digong kasi pinabayaan sila eh. Actually, may China akong principal eh. Kwento ko lang. Okay. Ang Kwento kwento niya. niya. Taas ng grade mo dyan dati, diyan ka nag-aaral. Hindi, ibang school. Ay. ang chika dyan, nung umupo si Sarah, grabe nagulutan lang. Kasi yung curriculum binago eh. Yung matatag. Tapos, hindi pa pinag-aralan ng mainam. Diba? Tapos eventually, yan, pag-uusapan din matatag curriculum, babalik na naman tayo sa dati. So, ginulo lang yung sistema nang walang feasibility studies, nang hindi inaral ng maayos. Ganyan din yung sinabi Yun nung yung mga teacher, yung anak nung loyalista na nakausap ko nung 27, umattend ako ng party ng mga loyalist, no? Nakausap ko yung anak na teacher din sa isang public school. At sinabi niya na nagulo daw talaga. Dahil pinasok ang matatag na curriculum ba o program nang hindi talagang nakakaralan ng gusto. Correct. Palpak, di ba? Sayang ang pera. Hmm. Sayang ang pera. Ginulo mo yung sistema, kaya lalong buwabagsak tuloy yung grades sa mga bata. So, ito palang kay Angara pala to. Oh, panahon niya. Oo. So, Galing, no? Congratulations sa mga teacher. Ayan Baka na. naman. sa mga DDS, baka sabihin nyo na naman, ang galing ng vice president natin. Kay Angara ito, ha? Kay Angara. Oh, matagal na wala si BP. Okay, mapunta tayo sa susunod. Ito yung sa malupit na naman. Ika-7 accomplishment sa ating Pangulo, no? Although hindi lang konti ang accomplishment sa ating Pangulo, ito lang yung mga pinili po namin sa aming palagay ay talagang magagandang Hindi. accomplishments na nagbigay ng ginhawa, benepisyo sa ating taong bayan at sa bansa. Kasi Okay? pag isasama natin lahat ng accomplishment ni PBBM, 3 oras, hindi pa tapos. Hindi pa. Pag hinsay-say natin, hindi. Lobat tayo cellphone. Open tayo cellphone, hindi na kami aabot. Bakit yan? O kaya ngayon, ang ano namin, itong susunod na topic natin ay tungkol sa zero balance billing. Ay, ganda niya, no? Dito. Ganda Ito yan. talagang nararamdaman ng Yan tao. talaga. Yan talaga. Oh, ano masabi Yan mo talaga. panelista? Itong zero billing na to, ha? Sampal to sa mukha ni Digong. Yan naman! Yan talaga to. Naman. Sampal to sa mukha. Bakit, ha? Ilang taon naging presidente si Digong? 6. Oh, 6. Ah. May narinig ka bang zero billing dyan? Meron Wala. naman. Meron. To be clear, meron. Pero ano lang, marginalized sectors. Hindi PWD, lahat. hindi lahat. Oo. Hindi talaga fully implemented. Oh, hindi gaya kay PBBM. Lahat. Di ba? Kahit DDS ka, kahit dilawan ka, basta kailangan mo ang serbisyo ng gobyernong ospital, zero billing ka. Sila una na sa pila. Ha? Sila una. Basta government hospital. Una ka sa pila baka maisog Ano gagawin? Hindi, naputukan ako eh. Masusuto kasi maisog eh. Hindi, wala nang problema yan. Kahit maisog ka. Yan nakakaano doon, yung kaka-copy palarista, umaabot minsan 2.4 million, Ah. 2 million, 1.5 Ang bill. million, ang kalahating million. Hindi kaya ba lumang gobyerno dyan? Yun nga, yung ang kinakapahan ako eh. Pero alam niyo ba, Ang daming pera. kung merong zero balance billing na na-implement ngayong 2025, palalakasin pa ng 2026.
Yan ang Ah. pangako ng gobyerno. Oo, ang maganda sana dyan, yung mga binalik na pera ng mga buhaya, ibuhos lahat dyan. Pwede. Ako, Pwede, kasi okay ako national doon. treasure mo naman yan, di ba? Ako, okay ako doon. Lalo na kung mapupunta sa mga mahihirap na sila mismo ang naapektuhan ng mga flooding. Oo. Correct. Sila ang apektado ng Sa flooding. government hospitals. Kasi ang isa sa mga problema ng government hospitals, yung bed capacity, Oo. 'di ba? So, tama yung parte ng restitution, magpatayo tayo ng mga dagdag na hospital, 'di ba? And yung mga specialty hospitals, no ongoing naman 'yan. May mga tinatayo na po tayo niyan kasi natigil din yan sa mahabang panahon eh. Yung pagtatayo, 'di ba? Heart center sa Mindanao para hindi ka na pupunta ng Metro Tsaka Manila. pagkakala ko yung Pogo dun sa Banban, para gagawing hospital eh. Ayos. Di ba? Ganda Oo, di ba? yun. Itong zero billing ni PBBM, ito yung malaking pakinabang sa lahat ng Pilipino, hindi lang sa teacher, hindi lang sa magsasaka, hindi lang sa sundalo, sa lahat ng Pilipino na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Kaya, Malaking tulong to. liwanagin ko lang, para po maiwasan yung miscommunication o yung problema, kailangan ko po sabihin na dapat po, kapag mag-avail kayo ng zero balance billing, pumunta po kayo sa mga DOH hospitals. Ay, hindi pwede sa St. Luke's. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi ka na ng GL. Guarantee letter. Oh, yan na, malinaw yan ha, malinaw. Meron pong natutulungan na nasa private hospitals, Oo. nasa private rooms, natutulungan ng gobyerno. Pero para maiwasan po yung mga pagtatalo, pagrereklamo, no? Kailangan pong malaman nyo na dapat po sa DOH hospitals kayo magpatingin o magpadoktor at magpa-confine para po masigurado na talagang zero balance po ang billing Di nyo. ba meron isang vlogger na nag-interview ng ganyan na pasyente? 3.8 million yung bill niya. Isipin mo yun, walang binayaran kahit piso. Grabe, no? Oo, isipin mo na lang kung hindi si PBB ang presidente, Lumabas ako. matutuluyan yun sa stress. Correct. Kasi saan mo kukunin yung 3.8 billion? Mamatay ka. Marami Mamatay ka ganyan. na nakakaisip. Marami ka kasi kaibigan ko mismo eh. Dengue lang yun eh. Hindi sa kayong pamilya mismo. Yung Hindi, babayaran hindi nila. lang yung pasyente, yung buong pamilya apektado eh. Kasi mo 3.8 million, saan niya kinukunin yung pambayad nun? Eh kung hindi pa si PBBM yung nagpresidente, hindi mababayaran yun. Yung bill niya sa ospital na 3.8 million. Ibig sabihin lang ngayon, ramdam ng taong bayan, lalo na yung vulnerable sectors, yung gobyerno. Oo, Diba? ramdam. Napakarami palang serbisyo ng gobyerno, nararamdaman natin. Pansinin niyo yung mga kapitbahay ko. BDS, di ba? 2024, kung makapagbangay-bangay sa akin, bayaran raw ako. Ngayon, Dadengge yung anak. nangutang sa'yo. Hindi, dadengge yung anak. Zero billing. Ah. Tahimik na ngayon. Ito lang, no? Kailangan ko banggitin, under expanded PhilHealth services, no, meron na po siyang 75 libreng essential medicines, no, mula sa dating 21 lang, no. Lahat ng 75 essential medicines libre na po, no? Dahil sa expanded PhilHealth services or called YAKAP program. Yeah. Okay? Tapos 20 basic lab tests mula sa 15. Covered ng PhilHealth na. Dinagdagan na rin, dinagdagan. Oo. At specialty services kasama ang cancer screening like colorectal, lung, liver, breast. At lahat ng lab tests at cancer screenings libreng sa mga ospital gamit ang doctor's order. Lahat yung libre. Grabe, no? Wala pa budget yan. That time, no? Hindi mapitigan ng budget Di yan. ba? Kasi dinagdagan talaga ang budget ng DOH saka ng PhilHealth. Hindi, yun ang yan. Kaya kung nagawa, hindi 25 ito, Wala ang bagay budget. na to, mas lalong mga... Lalo pang- Sana, no? Yung PhilHealth naman, andyan na naman yung pera sa inyo, gasto sa inyo sa taong bayan. naman, Diba? oo naman. Total marami naman kayong pera, di ba? Bakit hindi? Okay, basa tayo ng ano. Comment. Tapos Sige. Kay Tyra Jerica Jane, nagbubulag-bulagan lang ang mga DDSHIT kasi di nila matanggap na mas magaling si PBBM kaysa kay Digong. Malayo talaga. Malayo. Kay Janette Enyo, hello guys! Shoutout po sa inyo. Si Ate Neng Verbo nakikinig din paano maisip ni Digong laging tulog sa kulambo tapos ang meeting midnight. Oy, correct. So, ito sabi ni Rowena Bangles. Para sa akin, si Digong ang pinaka-presidenteng malayo narating, dahig. Ano po? Hindi ka nag-joke. Ito siya, Kabilandan and Kanto Cheryl. Cheryl, happy holiday po sa inyong tatlo. Happy holiday po. Ito, may kasunod pa. Buti di nila pag-initan si Sir Kakopi. Galing talaga ba sa BBM vlogger? Correct. O siya, sige, pabubo tayo. 609, no?
Sa third segment natin, maikli lang ito kasi ito naman yung mga bridges at kanina napapahapyawan na rin natin yung mga rice processing centers, no? Dito muna tayo sa mga bridges kasi itong administrasyon ni PBBM, itong taon din, naging matunog din yung mga tulay eh. May mga substandard na tulay na bumagsak, maintenance ng San Juanico Bridge, pero mabilis na aksyonan ni PBBM. Saan ka pa? Sige, San Juanico Bridge. Di ba? Yan. Ilang taon, natenga yan, hindi minimaintain ng maayos. 40 years. 2012 nagkaroon daw ng minor repair dyan. Pero bakit kailangan pa nating hintayin? Nagagastos tayo ng 1.2 billion pesos para dyan sa ginawa nilang repair, di ba? Para mapakinabangan pa. Sabi nga ni Baby, di ba? Every 3 years pala yan dapat nire-repair, di ba? Properly maintained. Naapektuhan yung ekonomiya ng Samar, naapektuhan yung ekonomiya ng Leyte. Dahil syempre, sinara yan eh, di ba? Nilimit yan sa 3 tons lang ang pwedeng dumaan dyan sa San Juanico Bridge. Pinakamasama na inconvenient yung mga tao. Correct. At ang good news ngayon, Ang good news, ilang buwan lang makalipas, nabuksan na ulit. Tapos two-way pa yan ha, hanggang 15 metric tons, 15 metric tons. No? ang importante, pwede nang dumaan. ang importante dyan, yung mga bus na may pampasahero, pwede na. Yun ang malaking Kasi isipin nyo pala dati ikwento sa amin nung, kasi nagpunta kami dyan inibitahan kami dyan Inibita, ito naman kami, inibitahan kami dyan. Wala akong sinabi Gaya ba? Totoo naman. Inibitahan kami dyan. Yung mga bus pala dati, yung bus na may mga pasahero, bawal pala dyan. Ngayon, dadaan pala sila dito sa masikip na daanan sa gilid, isasakay pa sa barge. Ngayon, mula pala rito sa kalsada, papuntang barge, umabot pala ng 1 oras kasi sa dami ng Pila kasi. sa dami ng truck, kasi kasabay nila yung truck Tapos yung barge, pagsakay sa barge hanggang doon sa kabila, kumakain pa ng 1 oras. Pati yung pagdiskarga. So, talagang 3 oras. Talagang abala. 3 oras yung mula sa Leyte hanggang Samar, 3 oras pagsakay ng barge. Isipin mo kung sa San Juanico, 2 minuto lang. Kaya pala palilista nung naandun tayo, yung mga nakasakay sa bus, pumapalak. Oo, kasi talaga. Hindi sila maabala eh. Di ba? At ang malaking bagay dyan, yung mga raw materials na inaangkat, tataas yung kung may negosyo ka, di ba? Correct. Inaangkat mo yung produkto Kasi, ano ka pa, Babayad mayroong extra transport. Patong mo yun. Yung barge, Patong mo yun. mahal ng bayad doon. Pero dahil sa ginawa ni PBBM dyan, shoutout kay Secretary Vince Dizon, napakabilis ng aksyon. Di ba? Agad natapos yan. And ngayon, 15 metric tons pa lang yan, pero next year, may babalik na po siya sa original capacity niya, 33 metric tons. Bakit hindi na rin naman masyadong ramdam yung yung 30 tons kasi bihirang-bihira yan sa isang mga araw. malalaking sasakyan. Wala pang 50 dumadaan Kaya yan. nga, kung hindi ako nagkakamali, ngayong January, magkakaroon ng sistema na papayagan nila ang 30 tons, maximum 30 tons, One pero way. One way lang. O, kasi two-way ngayon no? Two-way. Para lang hindi masyado ma-pressure yung structure, no? But okay na yun. Okay na yun. At Okay na yun. hindi Kesa nagagamit ng barge, di ba? Oo. Mas maganda na maghintay ka lang 1 oras dito sa dulo. Oo, Dito sabay-sabay sa kayo paa, papapasukin. Hintay ka lang. Lahat ng 30 metric tons dito, hintay kayo 1 oras. Pagka time nyo na, sibat lahat. Kesa doon sa barge, 3 oras. Grabe. That's yung additional cost. Additional cost, di ba? At ang maganda dito, meron na talagang tao na dedicated na magbabantay. Ikaw pwede kang dumaan, ikaw hindi pwede. Kasi tatandaan nyo, bumigay na tulay. Diyan sa Cagayan yan, di ba? Dahil sa tangan driver. Ano pa ng balita doon? Ano na yun? Yung Ano yun, Mark? Pigatan ba yun? Piggatan? O piggatan? Yung nabagsak na tulay, hindi na na-repair yan kasi malabo-labo na ma-repair yan. Gumawa sila ng alternative. At Maliit ilang lang buwan din. ginawa ni Vince Dizon yan? I'm not sure, parang ilan? 1 buwan lang. 1 buwan, di ba? Ganyan katindi ang mga tao ni PBBM. Pag sinabing gagawin gaya nung EDSA niya, napakaganda nung Hindi espalto. ko pa nakikita. Nakita ko na. Napakaganda. Maganda gano'n natin kayo. Yung espalto na ginamit niya, sinabi ni Sec Vince na world class, world first class class. sa lahat ng espalto. Yan Yung technology, no? yan yung mabilis sumigop ng tubig. At hindi mabilis masira. Hindi, makapal So, ginagamit na Parang siya kailangan panulista. pala Ginagamit na siya. Hindi, curing pa lang. Curing pa lang. Pero kita mo, Nakalatag na. malatag na. Wow. Saan banda yan? Pagbaba mo ng Mantrade, papunta ito, hanggang dyan sa labas natin. Wow. Guadalupe. Ang bilis ha. Hanggang dito. 24 lang yun sinumpisa. 24. Hanggang January 5, no? Ang bilis Grabe. sa pagkakagawa. Tsaka makapal talaga yung espalto. Ganyan kakapal. Isipin mo buhusan mo ng tubig yun, sipit-sipit ka agad. Yun ang maganda dun sa technology na yun. Galing, no? Sabi ni Sec Vince. In fairness, sa DPWH, mabilis po sila kumilos. Isa pa, itong tulay sa Bukana, dyan sa Davao, na inaangkin ng mga dilis. Yung project ni BBM yan period Kasi ang kwento dyan, naponduhan po yan, ODA yan Official Development Assistance yan, mula sa China. Okay. Pero ang construction, nagsimula sa administrasyon na ni PBBM. Oo. At Timeline. natapos, Copy.
2018 ata yan na-approve. na-aprubahan. Pero 2022, no? No-umpisa yun. That's it. Nagsimula ng construction and after a year or 2 years, natapos po yan during the administration of PBBM pa rin. Inaaki ng mga dealers siya kasi credit grabber daw po si PBBM. You have to think of yung leadership sila. style. Kasi kung palpak yung mahawak dyan, yung administrasyon, hindi matatapos yan. Kasi pasalamat kayo si PBBM nagpagawa niyan dahil kung si Digong nagpagawa niyan, magagaya doon sa Kabagan Bridge sa Isabela, babagsak agad. Baka pasalamat kayo. Si BBM nagpagawa niya, matibay yan, sigurado. Matibay, in fairness nga raw maganda. Oo, Maganda ito. di ba? Kung si Digong niyan, isang buwan pa lang, bagsak agad yan. Kasi ang narrative ng mga dealers dyan, naaway nyo nga ang China tapos pakikinabangan ninyo. Itong agreement na yan, mutual yan Nag-benefit ang China at the same time magbe-benefit ang Pilipinas kasi partnership yan Hindi dahil hindi mo na pwedeng awayin ng China, pwede nang kunin ng China yung West Philippine Sea dahil binigyan tayo ng tulay. Tsaka hindi yan ang issue, hindi yung galit ka sa China, hindi ka na pwedeng humingi ng tulong. Hindi ang issue dyan. Issue dyan, hindi na makakalaya si Digong. Layo May singit na kasi. Nagsingit mo lang. Ang laki talaga ng galit mo kay Digong Kaya ka hinahak Bandil. Ito, world class Kamalanyugan. Hindi pa ako nakarating dito. Hindi ako masyado pamilyar dito. Pupunta tayo dyan Kamalanyugan Bridge. Sa Cagayan dito, no? Kaya. Kasi world class doon, napakaganda raw nito Yung engineering, yung architecture, napakaganda raw ng tulay nito. Ma-flash ba natin lang sa screen? Ang maganda rin dito, yung pag-control sa tubig, yung water management, di ba? Kasi may element din yan ng parang kinukontain mo yung tubig hindi lang siya simpleng tulay. And pang world class talaga yung quality nitong Kamalanyugan Bridge dyan po sa Cagayan. Ilan lang yan sa mga projects ng presidente, this administration na mga naayos, di ba, na-improve na mga tulay. Okay, next topic. Ito, maganda rin to. North-South Commuter Railway. Ayan. Malupit yan. Pinuntahan natin ito Game changer yan. Game changer. Isa ito sa pinakamahabang railway system ng Pilipinas kasi i-connect niya yung Laguna and yung Clark. Diba? Tapos may From Clark to Calamba, Laguna. May phases yan. Diba? So, ikaw, hindi mo na kinakailangan magdadaan ka ng EDSA, di ba? May iba ng paraan, may iba ng route na pwede mong daanan at the same time mas mabilis at mas mura yan kaysa magdadaan ka pa ng Hindi. sarili mong Kung sasakyan. taga may Kawayan, Bulacan ka at dito ka nagtatrabaho sa Makati, kaya mo na yan balikan. Yan ang sasakyan mo. Hindi ka na magre-renta sa Makati. Hindi na. Kaya mo lang balikan yan. Pwedeng sa Bulacan ka na rin umuwi. Correct. Parang Singapore na tayo niyan, parang Hong Kong na tayo niyan. Napakabilis. Hindi yan Davao Wala. Davao na wala Singapore. Hindi naman tayo pagkain kasi tingnan mo sa ibang bansa, di ba? Madalas tayo travel. Nakikita natin yung mga trabahador. Ano lang sila? Puro train sila. Walang kotse. Puro train. Gaya nga, kung nagtatrabaho ka sa Maynila, sa Bulacan ka na uwi, kaya mo na yan balikan. Yan ang sasakyan mo. Actually, ang Pilipinas darating sa panahon na ganun No? Na hindi mo na kailangan ng sasakyan. No? Through mass transport, makakapunta ka from one place to another nang napakabilis. Pero yung subway, diretso na sa Nagawa airport. yung subway. Magawa itong North-South Commuter Railway. Tapos, meron pang mga ibang, like meron kang MRT7, di ba? Lahat ng mga MRT, correct. available na. No? So, napakadali na mag-travel. Itong North-South Commuter Railway, 147 kilometers ito. Biruin mo, napakahaba nito. No? Layo, no? At semi-high speed line ito with 36 stations. Mabilis-bilis po ito. Kung mabilis ang MRT, mas mabilis po ito. May 3 segments po yan. Yung North, Malolos to Clark. Yung Central, Tutuban to Malolos. And yung South naman, Solis to Calamba. Kakopi, meron ka ba dyan information kung kailan Meron. initial operation? Magiging partial na po yung operations ng Malolos to Valenzuela segment simula po sa December 2027. Wow! So bago Bago posisyon Laking gulong na yan. 2027 Gulong yan. May laking Kawayan yan. to Valenzuela. Yes, Malolos to Valenzuela. Tapos yung Malolos to Clark segment naman by October 2028. So kakaalis lang ng presidente. Magandang may iwan niya yan. Ako kay Sara pa. Hindi naman mananalo yun Presidente yun. Hindi akong kinabahan din Impeach na yan next year. Kaya impeach to follow yung kulong. Ayan Hindi na nabasa ko yun May sino ba yun? Attorney. Sikat na lawyer na na AJ, vlogger din. fiscal. Hindi. Sabi niya, nung panahon ni B9, 2016, up to February 2016, nasa top si B9.
Pero ano nangyari? Talo. Talo. So hindi nangangahulugan na kung mo nasa top ka palagi sa mga survey, ikaw magiging pangulo. Correct. Kasi Pero kadalasan dapat dyan, yun. may makukulong pa dyan next year. Si Bato. Okay ka na? Oh, last na. Itong mga rice processing centers, no, actually malaking bagay din po ito. Kanina napahapyawan na po natin yan kasi si PBBM, kaliwat ka ng rice processing centers po yung kanyang itinatayo. Yun na din, iba't ibang parte po ng probinsya yan. Parte yan ng kanyang programa para mapag-state ko sa yung ginagawa po dyan, hindi mo na kailangan ibilad sa kalsada kasi may rice processing centers na. At yung napuntahan namin mismo ng mga rice processing centers na ito, mula sa pagbibilad, hanggang sa maibalot na yan sa sako, kumpleto na po. At may kasama pa po mga traktora na ipinagkakaloob po yung ating presidente. Parte po Bebenta yan, mo na lang. parte yan sa efforts o initiatives, isa sa major accomplishments this year ng ating presidente, yung pagtatayo ng maraming rice processing centers. Isipin mo si Secretary Conrad, no? Pag tinignan mo, parang joker lang, no? Hindi mo isipin makakapag-isip ng ganyan, no? Grabe tulong niya kay PBB, malaki talaga eh. Tawag dito, bago tayo mag-end o magbasa uli. Wala ka na ba, Jo? Wala na, okay na ako doon. 31 million, pwede ba natin i-play yung sa mga loyalista? Yung binigay kong ano. Ayan. Babati lang Hindi, sila. Ano ba yan yan? Explain mo ano yung Kasi video nung niya. December 27, umattend ako ng small gathering lang ng talagang loyalista, mga seniors to. Solid. Ito yung mga loyalista na talagang lumalaban para kay Pangulong Bongbong Marcos. Panahon pa ng tatay daw yan eh. Sila ba yung firm kanina? Hindi, iba pa yun. Ito mga seniors na to, 2016, nagkaroon ng Supreme Court na petition si PBBM. 3 to 4 months sila nandun, tumira sa Supreme Court. Grabe Tapos nung nagkaroon ng parang malayong lakaran ba or travel from norte to Manila, kasama na naman sila doon. Ito yung mga hindi mo binabayaran, no? Nag-a-appear sa mga rallies nang walang budget. Sila mismo gumagastos ng transportation, ng meals nila para lang sumuporta, para tumulong kay PBBM o sa Ibig sabihin, yung mga yan, matatanda na. Matatanda na Hindi sila. sila gaya ng mga dilis na tumatanggap ng bayad pag magra-rally. Hindi. Hindi sila Marcos youth. Hindi. Kasi yung mga DDS, yung Duterte youth. Ito talagang mga solid. Alam mo yung mga, yun ang palagay ko difference ng mga Marcos loyalists eh. Talagang may bayad o walang bayad yan. Buyan. Nasa puso talaga nila. Kung May isipin mo, budget yan o walang budget isipin mo yan. 4 months sa Totoo yun. Supreme Court. Doon na sila na Isipin mo, uuwi 4 lang para magano. Eh yung mga dilis nga, 2 araw lang, uwian na kaagad eh. Hindi lang yun. Hindi pa talaga nagpapakita. Oo. Hanggang ano lang. O, Hanggang crawling lang. pagkakuha ng bayad, bina. Nag-aaway nga, di ba? Nag-aaway nga dahil yung bayad eh. Oo. Hindi Hindi, Mga vlogger, ganun din. issue sa kanila yan, sa mga vlogger ngayon. Away-away sila kasi nagkadenggo yan. O, di ba? Ayan ang problema kapag may bayad. Hindi gaya sa amin. No? Sa amin, pure na voluntary na pag-vlog dito. Ang kita lang namin dito yung monetize namin. Yung sa mga views ninyo, sa mga comment ninyo, dyan po kami kumikita. Kaya dapat like, comment, and share. Like, comment, and share. Ay, paano nyo po kami 5? 31 million movement, si Mark Ian Everyday, si Kakofi, si Palerista, and si Yayam Dizon. No? Paano nyo na? Hatatiin nyo na lang. Manood ko kay Yayam, o isang video. Kay Alex, isang video. Kay Mark, Ian Everyday, isang video. Kay Kakopi, isa. Sa'yo, Parang 4. Parang di ka, parang ano ka, parang programbyado ka. Hoy, lugi ka kahapon. Next ako na may video, hindi pa. Ay, Pwede pwede na, na, pwede na. Para sa ating Pulong Bongbong Marcos. Po ang mga loyalista na hanggang sa ngayon ay nakikipaglaban para sa mga Marcoses at hindi namin kailanman kakalimutan na ipaglaban ang mga Marcoses. Mula na umalis ang Presidente Marcos Sr. ng Pilipinas ay hindi na namin tinigilan ang pakipaglaban. Ngayon, gusto namin iparating sa pamunuan ng gobyernong Presidente Marcos Jr. na ano't ano man ang mangyayari at ano man ang gusto mong gawin sa gobyerno mo, nandito lang kami nakasuporta lahat sa anytime na kailangan mo kami, nandito lang kami. Wala kaming inuurungan at wala kaming inaatrasan. Sa darating na bagong taon, kung ano man po ang plano mo, mahal na Pangulo, sa sambayan ng Pilipino, gawin niyo po
ang lahat na makakaya nyo para sa kabutihan ng buong mamamayang Pilipino. At nandito lang kami nakasuporta sa iyo kahit walang atrasan. Laging nakaready kami para sa iyo. Basta ang hangad namin ay mapabuti ang mga Pilipino at mapabuti ang sambayan ng Pilipino sa pamamahala mo. Magmula na noon, ngayon at magpakailanman, Marcos pa rin kami. Merry Christmas and Happy New Year, Presidente Marcos Jr. Grabe. Ayos ha? Ano ba sasabi mo na pre? Ikaw muna. Grabe. Ang ganda ng pagkakasabi niya no na laging lalaban at walang inuurungan. Grabe. Ganyan ka palaban niyang mga yan. Totoo. Diba? Kahit mga senior nung nandun nga ako, marami silang nirereklamo. May nagkakaroon na rin syempre dahil may mga edad na nagkakaroon ng mga kanya-kanyang sakit, no? Pero hindi hadlang 'yon para sumuporta sila sa ating mahal na pangulo. Talaga ito mga solid talaga. From the very beginning na nagba-vlog ako, no? Siguro mga 2,000 pa lang ang followers ko. Mga followers ko na 'to. Kaya pag mayroong pagkakataon na makasama ko sila, pumupunta ako sa kanila. Oo. Actually, ano to kumbaga, kasi yung pinapakinggan ko sila, no, at least hindi sila binigo ni PBBM. Kasi voluntary, di ba? Tayo sumusuporta tayo voluntary. Kapag nakikita mo yung sinuportahan mo, ibinoto mo, iba yung ginagawa, lihis doon sa makabubuti sa bayan, madi-disappoint ka. Correct. At makikita mo sa kanila, hoping pa rin sila, no, sana mas paganda pa ang Pilipinas, kasi hindi lang sila makikinabang yung pamilya nila susunod na generation. Say mo, nakikipagbardagulan pa to sa At their age, no? Yung mga yan. pinapagalitan na nga ng mga anak Bakit hindi sa puso niya na ginagawa yung nakikipagtalo? Bukod sa kanila, kanina rin kasi may event, kasi araw ni Rizal, di ba? Nagdiwang si Presidente, ibinigyan sa pamagitan ng Pangulo, yan. Sa Luneta. Oo, at binigyan din ng regalo. Pinanood ko rin ito. Nakakatuwa sila, no? Mga senior citizen na rin ito at matibay talaga yung pinag-support ng Presidente mismo din na recall niya during the campaign period 2016, baka kasama din yung ibang miyembro doon. Talagang hindi nila iniwanan si PBBM. Ito yung friends of Imelda Romualdez Marcos. Oo, sa hirap at ginhawa, no? Oo. Yung yung pinaka founder or leader nga nila, hirap na nga magsalita, di ba? Medyo may edad pa rin talaga. Pero talagang hindi nagpapataob Andiyan pa rin talaga sa event na nga. Alam mo, ang magandang regalo sa kanila dyan nung may kapal, naging presidente si PBBM, nasaksihan pa nila. Tama. Yan ang pinakamagandang regalo sa kanila sa buhay nila. Yung sinuportahan nilang tatay, yung anak na dating kasama lang na tatay, pinagsisilbihan na sila ngayon. At ang maganda rin, hindi sila nakakalimutan ng presidente. Oo naman. Kasi usually ang isang politiko, di ba? Pag naluklok na sa pwesto yan, di-disregard ka na Hindi sila Pero yung nakakalimutan. presidente, Every year ata may event sila talaga para sa kanila. nakakatawa yung sinabi ng presidente, kahit buksan niyo yung puso ko, ang makikita ng doktor dyan nakasulat, firm. sabi nga ni PBBM, hindi nila masusuklian ang loyalty at support na binigay ng mga Marcos loyalists. Firm pala itong mga to. Friends of Grabe, Imelda dami Marcos. niyan. Dami niya kapag nag-rally yan. Napakarami niyang firm na yan. Teka muna, limited na lang yung oras natin. Bago tayo makalimot, kailangan natin i-acknowledge yung malaking accomplishment ng tao na to. Sino? Sino yan? Walang iba kundi si First Lady. Love for Ayan. all! May Midas touch, no? Yeah. Sa karang proyekto na hinahawakan. Kalimutan mo na lahat. Wag lang yung, Kalimutan mo na si PBBM, wag lang yan si First Lady. dahil ang mga projects talaga niyan tumatatak. No? Oo. Pasig River. Oh. Pasig River Esplanade. Bigyang buhay muli. Nakita nyo ba nung bago mag-Christmas, during Christmas Saan night? tao? Grabe kadaming tao. No? Yung Dolomite, Yun ba walang yung tao. siksik? Ba't hindi sila nagpunta sa Dolomite para siksikan? Wala tayo. Isipin mo yung ikaw na post nun, nakita ko sa post mo yun Oo. 4 na picture, grabe. Oo. Hindi. Hindi Hulugan karayom. Ilog lang yung bakante. Totoo. Di ba? Yung tatay ko pa nga, dahil galing kami sa Manila Hotel, sabi, gusto pa dumaan doon. Ako. Dahil mahirap. Dadagdag pa. So, daming tao talaga. And pansinin mo, yung mga ginagawa nila First Lady, kumpara mo sa ginawa ni Digong, Dolomite Beach, may economic activity ba dyan? Wala. Just sa Pasig River, grabe yung economic At nakita mo activity. yung plano pag natapos? Yung, Hanggang Makati yan. buong Oo. ang gaganda na nung magiging mga stores dyan.
magaganda na yung stores dyan. Hindi na yung parang meron lang tent na ganun. Yung iba kasi ganun pa ngayon, ano? Pero pag natapos talaga lahat yan, may cubicle. Ang tawag May na? nag- Kiosk na yung mga tindahan yan. Galing, no? Napaganda. Isa pa lang yan. Yun yung proyekto na pinapakinabangan ng taong bayan Pati ng mga DDS. na walang gastos yung gobyerno. Kasi private. Hindi gaya nung Dolomite na ginastos ng gobyerno, Ilang daang milyon na ginastos dyan. Oo. Tapos, Million- maintain pa hanggang ngayon. million din ang maintenance dyan kasi tatambakan, aanurin, at pinupuri ng mga tanga. Diba? Hindi gaya nitong eskwelahan, walang gastos ang gobyerno, utak lang ni First Lady ang puhunan, pati laway ni First Lady, pinapakinabangan ngayon ng mga Pilipino. Isa lang yan. Isa lang yan. Isa lang yan. Love for all. Love for all. Iba. Iba't ibang parte ng Pilipinas na Oo. nabigyan ng libre serbisyo medikal, Mm. 'di ba? Legal advice, scholarship, mga binhi, lahat 'yan, scholarship, lahat trainings, lahat na ibigay sa Love for All. At hindi lang yan, yung suporta ni First Lady sa art, sa sining. Correct. Yung concert Concert series, series na yan. Halos every week ata. Meron yan. every other week mapapanood mo Yung- yan sa PTV. Yung ano yung pinuntahan niya? PICC. PICC. O, di ba? Oh, yung dito, Renovation. major renovation. Sinong improvement nakaisip? ng KICC. Iparenovate yan. Ilang presidente na nagdaan mula kay Imelda? 50 years na Wala yung nagpa-renovate PICC. yan. Wala. no? Kaya na Nakalimutan. sumama ang Oo. itsura ng PICC. Ngayon, maganda na ba itsura? Magandang Kaysa sa dati, kaysa sa dati. Hindi ka na mahiya mag-graduate sa PICC. Malamig daw yung aircon ng problema. Sobrang lamig daw Ang eh. lamig. Sobrang lamig daw eh. Sobrang lamig. Oo. Yung mga Tapos nagagamit. yung mga yung mga facilities sa Malacanang, lahat pinaganda, lahat ginawang usable, mga productive ang lahat ng mga facilities. O yung bahay, ano lang eh. Yung bahay ugnayan, yung nandoon yung mga para museum ni BBM. Mhm. Pati nung isang pag nanakaw, nandoon eh. Ano lang, 30 lang. Ayan. Last, basa na lang. Sige, comment muna kayo. Basa nyo. Sige, sabi ni Mario Juarez. Happy New Year po sa ating lahat mga Kaloyalista and PBBM supporters. God bless po sa inyo. Ayan. Basa ikaw naman Ako pa, kasi. sige pa, Ikaw sige. malinaw mata eh. Jernet Camoral, solid Marcos loyalist, shoutout po sa inyo kay Jerry Ronyo. Ayan, good job PBBM at kay Lina Gascon. Happy New Year, God bless us all. Ayun lang. Shout out sa aking anak at sa kanyang mga tauhan na mag-celebrate ng kanilang Christmas party tonight. Doon ako dediretso. Sa Geddi. Mga ng Geddi Hindi Grill. kasi sama sa amin kakain. Hindi, di na kasama Okay. dahil kakainan. Paris na lang tayo. Doon tayo kumain sa pinakamahal. Shout out kay mga kaibigan shout out kay Luchi, kay Dan, kay Cecil, kay Jenna, kay Jenny, yung mga kaibigan natin, si kay Ricky, kay Sok. O yan, mga kabibib. Ikaw, wala Ako kang sige, ano shoutout? lang. Shoutout sa lahat ng ka-coffee na lagi po nakasubaybay sa atin, nanonood po sa atin. Sana suportahan niyo pa rin po kami, lahat kami, no? Please like and follow sa aming Facebook pages. And pasalamatan din natin ang lagi nating kasama dito, no? Si 31 Million Movement, ito na siya. Ayan, magpapakita na siya. Ito si 21 million. At si Mark Ian Everything. Mark, halika na, Mark. Everyday. Alam mo ka-coffee, no? Sila yung mga producers namin. Kami lang yung Oo, humaharap sa camera. Kami tatlo lang yung humaharap sa camera. Pero yung preparations, naghahanda ng mga scripts, wala kami scripts, pero talking Kahit points. mag-extend tayo 5 minutes, walang problema. Oo. Talking points, lines, ayan. Sila lahat yan. Si Mark Ian at si 31 Million Movement. Si Alex. Ayan. Okay, so paki-follow po yung page ng 31 Hindi ka pa pinagsasalita eh. Sige na. excited eh. Paki-follow po, like and share. Like and share, tsaka ano yan, more episodes next year. Next, ano masasabi mo for the past 32 episodes natin? 32 episodes, Enjoy ba? Stress. di naman, maraming maraming big sa maraming kwento. maraming kwento ng kwentong inspirational para sa aming lahat. Kasi hindi namin nakalain na aabot kami sa episode. Ano meron sa season 2? Season 2, syempre, maraming maraming banat at saka mas maraming comedy gold from, of course, sa kay Ka-Coffee, kay sa mga host at malay mo, maging host na rin kami, di ba? Gusto. Si Mark naman, si Mark. Nato. Binabati ko lahat ng followers ng Salamat PBBM ng First Five and Happy New Year po. Uy, may nag-comment yan pala sila. Oh, yeah. Ano masasabi mo sa 2025 natin at saka yung 2026 natin? Sa 2025 po kasi parang
nag-start kami nangapa. So hanggang ngayon nagamay namin. So 2026 mas marami po Hindi kami. naman tayo nangapa. Maganda na. Sa galing natin na to, mga kapa tayo. Eh, dalawa, mga ka-BBM, bibiro lang. Dalawa lang to. Vlogger din to mga to, hindi lang to yung operator dati ha. Si 31 million, movement, yun yung page niya, follow nyo rin. At si Mark Ian. Magagaling na everyday. writers po to, magagaling na content Malalakas creators. din mga views ng mga yan. Sa amin, wala talagang patapon na views, wala. Solid. Oo. First 5. Kaya kung tinag first 5 yan, Yung mga sinasabi namin dito, yung mga naririnig nyo lumalabas sa aming bibig dahil sa kanilang dalawa, yung kami lang nagdi-deliver. Walang fake news. No to fake news. at ang aming views for the past 28 days po is umabot na 184 million. Wow, 184 million. And, Dahil, sige sir, pasalamatan din of course yung bagong Pilipinas studio. Oh, yan, no? syempre. Wala tayo ngayon doon pero maganda rin naman yung setup natin ngayon. Oo. At na-perfect na natin. Oh, correct. Alam niyo Diba? natin. Oo. Maganda yung audio. Pasalamatan natin yung mga star senders. ay, oo nga. Ay, oo nga. Mr. Senders natin ha. Meron bang listahan yun? Hindi, Hindi, sino yung mga si nag-send ng star? Rina Toshi, Rina Toshi. nag-send ng 50 stars. Yan lang ang ngayon nag-appear, no? Sa mga nag-send po whole. na in general po. Oo, mga sa lahat. At sa lahat, Maraming salamat Oo. at saka Happy New Year. Salamat sa stars. sa lahat ng sumusuporta sa atin. Yan, maraming salamat. At sa mga government officials, no, yung mga nasa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong pagbibigay sa amin ng informasyon at minsan kapag na-interview namin, maraming salamat. At saka dun sa mga gusto sa amin magpa-interview, kontakin nyo na lang silang dalawa. Kasi yung schedule puno eh. Oo, puno talaga. Kasi kami mahilig talaga sa interview kasi nakapokus kami kay PBBM. Pero kung gusto niyo talaga magpa-interview sa amin, Makapag-isipan. usapin niyo lang yung dalawa natin. Makapag-isipan. Hindi lang mag-isip. Bibigyan natin syempre lahat na yan kapag sekretarya na nakakatulong kay PBBM. Closing na. Ayan. Babatiin ko lang Sige, si last Martina, word sa ano. si Tita Vicky, Yan. si Tumisipin ka. sa mga kaibigan ko, Stephanie. si Tita Steph, sa mga kaibigan namin vloggers, si Alvin Rich, sino pa? Si Sinyolo, shoutout kay Sinyolo, ang dami pa, Sabihin mo na lang lahat pag di ka, meron kang si hindi nabanggit yan, galit sa'yo. Prince AJ, Ayan. tapos si Mima Alicia. Wow. Special mention kay Pili. si Madam Si Ellie. Mother, si Mother Pebbles. Si Kaki Rocky din. Kay Biesa, kay Yan. Dentera. So, Teyatan. Hi, Teyatan. Kamusta ka na? Mark. marami kaming kaibigan ng vloggers. Okay. Best Si Kume, shoutout din kay Kume. Ayan. yun eh. Pati natin si Ay, si Beshi. yung nag-birthday. Si Mamina Pangandama. Ay, oh, Ay, ay, tama. ay. Yusek Mina. Birthday din si Yusek Si Gados. Yusek Godes. magkasunod sila? Si Kaya pala parehong maganda. Secretary Vince din. Happy New Si Year. Ma'am Mitch. Hi, Ma'am Mitch. Ma'am Cora. Si Secretary Estrella. Lahat na secretary. Oo, Kaya nga yung mga Secretary Secretary Chavez. No? At saka siyempre, Secretary Dave Gomez. tsaka Of course, PCO, buong family. ito ayaw pa sana namin divulge pero meron kaming matinding guest sa first episode season 2 namin. Si ano yan? Hindi muna namin sasabihin. Anong page Sino yan? kaya? Matindi. January 7, abangan nyo yung special Tama. guest namin. January Matindi 7. yung guest namin January na to. 7, grabe. Wednesday yan, January 7. Mahirang guest yan. Oo. Kung itong guest namin na to, hindi kami nagkakalayo ng mukha nito. Guwapo. Bagong gising siya. Guwapo, ikaw, bagong tulog. Bagong gising siya. Pag bagong gising siya. Ito ako tapos eh. Yung parang bukod na kaya ba? Kung sabi ko sa'yo, ang guest natin, gwapong-gwapo. Oo. Pag sinabing gwapong-gwapo, Ayun na yun eh. Oo. Siya yung pala. dapat gwapo ka lang. Hindi, cute. Pinapatitigyan nyo talaga yan ha. Guwapo, cute. Ayaw pa nga, ayaw pa nga. Ano yun na so, yung part na iya ka Mark. Bye. Nahiya si Mark eh. nahiya. What is that one? Closing na. Ayan mga kabibim maraming salamat sa suporta sa 32 episode nating mula episode 1 hanggang episode 32. Maraming salamat sa pagtulong nyo, pakikinig nyo at pagsuporta nyo kay Pangulong Bongbong
Marcos at sa gobyerno niya. Ito po si Palerista. Happy New Year po sa inyo. Happy New Year! Bye-bye! Mga kayayam, no? Suportahan lang po natin ang ating Pangulo. Magtiwala lang po tayo. At sigurado ko sa 2026, marami pong mangyayari, marami pong magiging accomplishment ang ating Pangulo. Kasama na po ang pagpapakulong sa mga dapat makulong na mga walang hiya, mga makakapal na mukha na politiko. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa gobyerno. Marami pong dependent sa gobyerno. Ipagpatuloy po natin yung pagsuporta sa gobyerno para pag umangat ang gobyerno, yung mga kababayan natin aangat din. Ako po si Ka Coffee at see you. Yan, maraming salamat. January 7, Happy New Year! Happy New Year!